may isang konsepto na ginagamit para tukuyin ang mga mayayamang anak. Tinatawag silang golden spoon. Isang karaniwang halimbawa ay ang mga lalaki sa harap natin. Kahit na sila ay mga estudyante pa lamang sa mataas na paaralan, mayroon na silang sariling kotse para sunduin at ihatid sila. Hindi lamang yun, ang lalaking ito ay may sariling pangkat ng mga bodyguard. Ang kanilang anyo ay hindi lamang sentro ng pansin, kundi nakakaakit din ng napakaraming babaeng estudyante, kabilang ang isang dalaga na may criss-cross bangs at kakaibang estilo. Ang pangalan ng dalagang ito ay Chaekyung. Kahit na estudyante si Chaekyung, isang araw siya ay napilitang ikasal. Ito ay dahil ang lolo ni Chaekyung ay gumawa ng kasunduan sa lolo ng Crown Prince, kaya bigla siyang na-engage sa magiging tagapagmana ng bansa. Simula noon, ang dalawa ay naipit sa isang malas na pag-iibigan. Si Lee Shin ang Crown Prince at tagapagmana ng trono ng bansa. Kahit na miyembro siya ng pamilya royal, hindi siya nag-aaral sa royal school kundi sa isang normal na mataas na paaralan. Tuwing pumapasok ang Crown Prince sa paaralan, lahat ng estudyante ay nagkakagulo, lalo na ang mga babae. Sila ay nagtatakbuhan upang makita ang kanilang pangarap na lalaki at sumisigaw ng parang baliw. Tanging si Chaekyung lamang ang hindi pinapansin ng Crown Prince. Kabaliktaran sa mayamang pinagmulan ni Lee Shin, ang buong pangalan ni Chaekyung ay Shin Chaekyung. Isa siyang dalaga sa 3 taon ng mataas na paaralan. Ipinanganak si Chaekyung sa isang ordinaryong pamilya. Bukod dito, ang kanyang mga magulang ay labis ding may utang. Kahit na nag-aaral si Chaekyung ng disenyo, wala ni isa ang nakakaunawa sa kanyang sense of fashion. Palagi siyang nagsusuot ng sweatpants sa ilalim ng kanyang uniforme sa paaralan. Bukod pa rito, palagi ring nakikihalubilo si Chaekyung sa kanyang malalapit na kaibigan. Ang mga kaibigan ni Chaekyung ay baliw din sa Crown Prince. Habang ang mga kaibigan ni Chaekyung ay nagagalak buong araw at tinitingnan ng gwapo at elegante na Crown Prince, isa lamang ang layunin ni Chaekyung, at iyon ay maging isang kilalang fashion designer. Samantala, lahat ay nanginginig sa takot tuwing nakikita ang Crown Prince. Para kay Chaekyung, si Crown Prince Lee Shin ay isang ordinaryong kaklase lamang. Habang nagbubuhos ng tubig para linisin ang mga paintbrush, aksidenteng nabangga ni Chaekyung si Lee Shin. Nabasag niya ang puting sapatos ng Crown Prince, kaya agad niyang tinanggal ang mga ito. Sinabi ni Lee Shin kay Chaekyung na itapon ang sapatos. Ngunit hindi rin nagpatalo si Chaekyung. Tumayo siya at sumigaw kay Lee Shin. Sinabi niyang ang pagiging Crown Prince ay hindi dahilan upang maging mataas ang ulo. Sa bahay, siya rin ay prinsesa ng kanyang mga magulang. Iginiit ni Chaekyung na hindi siya katulong para utusan ni Lee Shin. Nang matapos siyang magsalita, lumingon si Lee Shin. Sinabi niya kay Chaekyung na siya lamang ang naglakas loob na tutol sa kanya. Mula ngayon, bantayan niya si Chaekyung. Dahan-dahan siyang lumapit kay Chaekyung, at ang kanyang mukha ay unti-unting naging malapit sa mukha ni Chaekyung. Sa sandaling yun, hindi sinasadyang pinisil ni Chaekyung ang kanyang labi, kaya inisip ng kanyang mga kaibigan na makakakita sila ng romantikong eksena. Ngunit lahat yun ay iniisip lamang ni Chaekyung. Wala siyang lakas ng loob na tutulan ng taong mamumuno sa bansa. Sa oras ng tanghalian, habang nag-iikot sa bakuran ng paaralan, aksidenteng narinig ni Chaekyung ang pag-uusap ni Lee Shin at isang kaklase. Dito inamin ni Lee Shin ang proposal sa isang babae, ngunit ito ay tinanggihan. Habang umaabot sa rurok ang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Chaekyung ng malakas. Ang ingay ay ikinagulat ng parehong tao. Agad na tumakbo si Lee Shin palabas at natuklasan na si Chaekyung ang nakikinig, ngunit mabilis itong tumakas bago niya mahuli. Pagkatapos ng klase, aksidenteng nakita ni Lee Shin si Chaekyung na nagbibisikleta sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, agad siyang bumaba sa bisikleta upang paalalahanan siya tungkol sa proposal. Lahat ay nanginginig sa takot sa tuwing nakikita ang Crown Prince, ngunit para kay Chaekyung, siya ay isang ordinaryong kaklase lamang. Sinabi ni Lee Shin kay Chaekyung na huwag ipaalam ito sa kahit sino, o hindi niya siya patatawarin. Ngunit pag-uwi ni Chaekyung sa bahay, bigla siyang ipinaalam ng kanyang mga magulang na siya ay na-engage sa Crown Prince. Lumabas na ito ay pangako ng dalawang lolo noong mga nakaraang taon at nais ngayon ng Royal Palace na tuparin ang kasunduan. Mariing tutol si Chaekyung sa biglaang balitang ito at ayaw ng isang arranged marriage. Sa araw ng pagpunta sa palasyo, kahit na nakinig pa rin si Chaekyung sa kanyang mga magulang at pumunta sa palasyo, hindi niya tinanggap ang kasal sa puso. Nakita ang kanyang pag-aatubili, hindi kinaya ng ama ni Chaekyung na pilitin siya. Sa sandaling yun, dumating ang isang grupo ng mga creditor sa bahay ni Chaekyung. Nagdulot sila ng gulo at patuloy na nagbabanta. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, biglang lumitaw ang isang tao mula sa palasyo upang sunduin si Chaekyung. Habang nakasakay sa kotse papunta sa palasyo, unti-unting naunawaan ni Chaekyung ang mahirap na sitwasyon ng kanyang pamilya. Ngayon, tanging sa pamamagitan ng pagtanggap na ikasal sa Crown Prince lamang niya matutulungan ang kanyang mga magulang na malampasan ang krisis sa pananalapi. Pagdating sa palasyo, inayos na si Chaekyung na maghintay. Dahil sa likas na pagiging mausisa, hindi mapakali si Chaekyung at nag-ikot-ikot sa paligid.
Ang kanyang mga kamay ay abala sa lahat ng bagay. Halos mahulog ang lahat ng bagay sa paligid niya. Kahit na uminom ng isang baso ng tubig, siya ay clumsy at napunta lahat ng tubig sa kanyang damit. Sa sandaling yun, pumasok ang reyna. Nang makita si Chekyang, mukhang hindi natuwa ang reyna. Kahit na ang engagement ay inayos ng mga nakatatanda, sinabi ng reyna na kung ayaw ni Chekyang, maaari niyang tanggihan. Ngunit kabaligtaran sa inaasahan ng reyna, tahasang sinabi ni Chekyang na pumunta siya upang tanggapin ang marriage proposal. Ang dahilan ay simple lamang, nais niyang tulungan ng royal family ang kanyang mga magulang. Nang marinig ito, lalo pang nawalan ng gana ang reyna sa magiging manugang niya sa hinaharap. Sa kabaligtaran ng pagkainis ng reyna, tila tuwang-tuwa naman ang reyna ina kay Chekyang. Habang nakikipag-usap kay Chekyang, napansin ng reyna ina na may kaibahan ang wika ng palasyo at ang karaniwang wika. Matapos marinig si Chekyang na ipinapaliwanag ang kanyang kalagayan, biglang nahilo ng matindi ang reyna ina at muntik nang himatayin. Dinala si Chekyang upang makipagkita sa prinsipe ng korona. Sa pagtugon sa tanong ni Chekyang, kalmado niyang ipinaliwanag ni Li Xin na pumayag siyang pakasalan siya dahil nakita niyang payak, karaniwan, at kawili-wili ito. Idinagdag pa niya na si Chekyang ay tulad ng isang tauhan sa kwentong pambata. Nagalit si Chekyang sa sinabi at umalis. Matapos magpalipas ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Chekyang na tanungin ng kanyang matatalik na kaibigan kung dapat ba siyang magpakasal o hindi. Lahat ng kaibigan niya ay nagpahayag na siya ay masyadong bata. Kung mag-aasawa siya ngayon, magsisisi siya kalaunan. Dahil dito, nagpa siya si Chekyang na dalhin ng singsing ng kasunduan at balak na itakas ito upang wakasan ang kasunduan. Ngunit pagdating niya sa hintuan ng bus, natigilan siya bago pa makasakay dahil nakita niya ang balita tungkol sa kasal nila ng prinsipe ng korona. Ipinahayag ito sa lahat ng pahayagan. Nasa lahat ng lugar ang mga larawan nila ni Li Xin. Sa puntong yun, hindi na niya kayang wakasan ang kasunduan. Nakaupo na lamang siya sa bahay at umiyak ng malakas. Ang nakakatawa ay hindi siya umiyak dahil hindi niya kayang wakasan ang kasunduan, kundi dahil napahiya siya ng may lathala ang kanyang litrato na mataba sa lahat ng lugar. Kinaumagahan, nagising si Chekyang. Siya ay antok pa at hindi man lang nakapagsipilyo o nakapaghilamos nang mabilis siyang makuhanan ng litrato ng mga mamamahayag sa kanyang gusot na anyo. Agad na lumabas sa pangunahing pahina ng malalaking pahayagan ang kanyang maruming mukha. Natawa ang reyna ina nang makita ang eksenang ito, samantalang galit na galit ang reyna na nakaupo sa tabi niya. Gayunpaman, nanatiling masaya ang reyna ina. Kahit na si Chekyang ay isang pamangking manugang na nakatakda pa lamang ikasal, sa panig ni Chekyang ay hinaranggan ng mga mamamahayag ang pasukan. Dahil dito, nahirapan ang buong pamilya niya. Sa huli, natulungan siyang makatakas upang pumasok sa paaralan. Ngunit pagdating sa paaralan, hindi pa rin siya nakapahinga. Umalingaw-ngaw ang mga bulong at paghuhusga sa paligid, lalo na ang larawan ni Chekyang na natutulog kaninang umaga, na naging mas mainit na paksa kaysa dati. Sa katunayan, ang orihinal na nakatakdang ikasal kay Chekyang ay hindi si Li Xin kundi ang pinsan niyang si Prinsipe Li Yul. Dahil namatay ang ama ni Li Yul noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, kalaunan ay umakyat sa trono si Li Xin. Kaya nailipat ang kasunduan ng kasal sa prinsipe ng korona na si Li Xin. Pagkamatay ng kanyang ama, lumipat si Li Yul at ang kanyang ina sa England upang manirahan. Nang mabalitaan na si Li Xin ay mag-aasawa, sinabi ng ina ni Li Yul na bumalik siya sa Korea. Pagbalik niya, bumisita si Li Yul sa kanyang lola. Sinabi rin niya na maninirahan siya sa Korea. Hindi lamang yun, nag-enroll din si Li Yul sa parehong paaralan ni Chekyang at Li Xin. Nagkataon na pareho sila ng major kaya't napasama si Li Yul sa parehong klase ni Chekyang. Samantala, si Min Hyo rin, ang babae na lihim na minahal ni Li Xin, matapos tanggihan ng alok na kasal ni Li Xin ay pumunta sa ibang bansa upang lumahok sa paligsahan sa balay. Ngunit nang marinig ang mga bulong tungkol sa relasyon ni Chekyang at Li Xin, nakaramdam siya ng pagkainis. Sa kabilang banda, nagdududa si Chekyang sa kanyang isip. Hindi niya maunawaan kung bakit nais siyang pakasalan ni Li Xin kung mayroon na siyang ibang babae sa kanyang puso. Gayunman, ang naging sagot ni Li Xin ay nakasakit sa damdamin ni Chekyang. Sinabi ni Li Xin na ayaw niyang atali ang babaeng mahal niya. Ayaw niyang gawing ibong nakakulong si Min Hyo rin. Hindi pa doon natapos, diretsahang sinabi ni Li Xin kay Chekyang na tanggalin ang pantalon na ginagamit niya sa ehersisyo na palagi niyang suot sa ilalim ng kanyang uniforme. Inisip niyang nakakatawa yun at hindi karapat-dapat sa isang prinsipe ng korona. Pagkatapos sabihin yun, umalis si Li Xin. Iniwan niya si Chekyang na puno ng katanungan sa isip. Sa wakas, dumating ang araw para pumasok si Chekyang sa palasyo upang turuan ang kagandahang asal ng royaltad. Isinuot ni Chekyang ang marangya at eleganteng tradisyonal na kasuotan. Sa sandaling yon, tila tuluyang nagbago si Chekyang. Lumabas siya sa tarangkahan, handang umalis. Sa labas, walang tigil ang kuha ng mga mamamahayag at mga litrato mula sa pahayagan. Walang patid ang kislap ng mga kamera. Nakaayos ang mga tao sa magkabilang panig ng kalsada. Iwinagayway nila ang makukulay na watawat at bulaklak bilang pamamaalam kay Chekyang.
Ilang sandali lamang, dinala si Chekyang sa palasyo upang simulan ang pag-aaral sa mga patakaran. Nakaupo sa gitna ng tambak ng aklat na parang bundok, nagbasa si Chekyang hanggang sa mahilo ang kanyang mga mata. Patuloy siyang nagbabasa sa bawat linya hanggang dumating ang reyna upang bumisita. Nang makita ang magiging manugang niyang mahimbing na natutulog, hindi napigilan ng reyna na umiling sa pagkainis. Nakita ito ng mga kasambahay ng palasyo at tinawag si Chekyang, ngunit hindi pa rin siya nagising. Dahil sa pag-aalala sa darating na panahon, iniutos ng reyna sa mga kasambahay ng palasyo na turuan si Chekyang ng mabuti upang maiwasan ang pagkakamali sa hinaharap. Subalit, nakakabagot ang pag-aaral kaya nagpasya si Chekyang na lumabas upang maglibang, dahilan upang mapag-alitan ng mga kasambahay ng palasyo na sumama sa kanya. Nagreklamo ang reyna sa reyna ina, at pagkatapos ay nagreklamo rin sa emperador. Sa una, hindi nagustuhan ni Chekyang, kaya nang makita niya si Chekyang na clumsy at tila bobo, lalo siyang naiinis. Ngunit pagkatapos ng maikling panahon, natapos din ang crash course. Sa araw ng pagsusulit sa kaalaman, labis na kinakabahan ang dalawang palace maid na naglilingkod kay Chekyang. Dahil kung mabibigo si Chekyang, sila rin ay parurusahan ng mabigat. Sa ganitong kagipitan, ginamit ni Chekyang ang kanyang natatanging kakayahan sa pangungopya upang malampasan ang basic test. Puno ng sulat ang kanyang braso habang mabilis niyang binibigkas ang kanyang mga notes. Sa ibang eksena, ang mga kaibigan ni Chekyang sa labas ay abala sa paghahanda upang salubungin ang Crown Princess, habang si Chekyang ay namimiss din sila sa loob ng palasyo. Habang nagsisikap mag-aral si Chekyang, bigla siyang binisita ng Crown Prince upang aliwin. Sinabi niya na kailangan lamang ni Chekyang na manatili sa kanyang tabi ng ilang taon. Paglaki ni Li Xin, i-divorce niya ito at ibabalik ang kanyang kalayaan. Kasama nito, dinala rin ni Li Xin ang isang napakalaking bag ng candy, na regalo mula kay Prince Li Yul. Pinangako rin ni Li Xin na bawat buwan ay pahihintulutan niya si Chekyang na bisitahin ang kanyang mga magulang. Sa wakas, dumating ang araw ng kasal. Inimbitahan ang mga magulang ni Chekyang sa palasyo upang dumalo sa kasal. Sa labas ng palasyo, mas masigla ang kapaligiran kaysa dati. Napuno ng tao ang mga kalye upang maghintay sa espesyal na kasal. Nakabitin ang mga bandila at banner sa lahat ng dako. Lahat ay nagdagsa sa mga kalye upang masilayan ang seremonya, na ipinalalabas ng live sa lahat ng balita. Hindi lamang mga lokal na reporter kundi pati mga dayuhang reporter ay sabay-sabay nagulat. Ang royal wedding ay naging isang kaganapan na nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Sa loob ng palasyo, nang matapos ang lahat ng paghahanda at dumating ang mga magulang ng bride, ginamit nila ang pagkakataon upang turuan ang kanilang anak tungkol sa mahalagang bagay bago ikasal. Matapos marinig ang mga tagubilin mula sa kanyang mga magulang, magkasama na lumabas ang Crown Prince at Crown Princess upang ay parada at batiin ang mga tao. Kahit saan man mapunta ang prosesyon ng bride at groom, nag-uumapaw ang sigawan at pagbati, na nagdulot ng masiglang kapaligiran. Kasabay nito, sa bahay ni Chekyang, tuloy-tuloy ang pagring ng telepono na may mga tawag ng pagbati. Dati, wala masyadong pumapansin sa kanyang pamilya, ngunit ngayon na nag-asawa si Chekyang sa isang royal, bigla na lamang dumami ang kanyang mga kakilala. Agad silang nagpadala ng pagbati sa batang mag-asawa. Sa buong araw, kailangang isagawa ni na Chekyang at Li Xin ang lahat ng kaugalian at ritual ng kasal. Kahit gaano pa sila katatag, hindi maiiwasang mapagod. Nang matapos ang lahat, parehong nakatulog ng mahimbing sina Li Xin at Chekyang dahil sa pagod. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. Dahil pareho pa silang menor de edad, hindi pa pwedeng isagawa ang toasting ceremony sa araw na yun. Laging abala si Chekyang sa pagkasabik sa paligid. Hindi niya napalampas ang kahit isang sulok ng kanyang bagong palasyo. Pagkatapos, dumalo sina Chekyang at Li Xin sa greeting ceremony ng Queen Mother kasama ang hari at reyna. Sa pagtitipon, maayos na tinuruan ng Queen Mother ang kanyang mga anak at apo tungkol sa etiket at pamilya. Bukod dito, inatasan din si Chekyang ng 3 babaeng eksperto bilang kanyang bodyguard. Hindi lamang yun, nakatanggap rin si Chekyang ng isang mahalagang dokumento. Nakadetalye rito ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nasaksihan ni Chekyang ang napakalaking bilang ng kanyang mga ari-arian. Ang pagbibilang sa bawat numero ay sapat na upang panatilihing gising si Chekyang buong gabi. Kinabukasan, labis siyang nasasabik dahil opisyal na siyang naging mayaman. Kahit habang nakaupo sa kotse papunta sa paaralan, ginamit pa rin ni Chekyang ang oras upang kumuha ng panulat at papel upang isulat ang halaga ng kanyang ari-arian. Ang mukha ni Chekyang ay maliwanag na parabang ngumingiti ng hanggal buong daan. Pagpasok ng kotse sa bakuran ng paaralan gaya ng dati, agad na nagdulot ng kaguluhan ang itsura ng Crown Prince sa mga estudyante. Sa pagbukas ng pinto ng kotse, nagdagsa ang tao. Nagpapalit-palit sa pagkuha ng litrato at video. Ang kaibahan lamang ay sa pagkakataong ito, hindi lamang ang Crown Prince kundi pati ang Crown Princess ang sentro ng pansin. Dito, natanggap ni Chekyang ang kanyang sweatpants mula kay Prince Li Yul. Wala siyang kaalaman na siya pala ang ipinangako sa kanya.
Dahil siya ay bagong transfer student, masayang sinalubong ni Chekyang si Lee Yul. Lubos siyang walang alam sa tunay na pagkakakilanlan ni Lee Yul. Pagpasok sa silid-aralan, nagulat si Chekyang nang mapagtanto na ang kanyang tatlong pinakamatalik na kaibigan ay sinadyang hindi pansinin siya dahil noong araw ng kasal, hindi rin niya sila pinansin. Sinubukan ni Chekyang ang lahat ng paraan upang mapasaya ang kanyang mga kaibigan. Nais niyang muling makipag-ugnayan sa kanila ngunit walang nagtagumpay. Sa huli, kinailangan ni Chekyang na umupo at kausapin si Lee Yul. Sinabi niya na sinusubukan pa rin niyang unawain ang damdamin ng kanyang mga kaibigan dahil mahirap tanggapin kapag ang isang malapit na kaibigan ay biglang naging crown princess. Matapos nito, maayos na nag-usap ang dalawa. Dahil sa kahandaang makinig ni Lee Yul, bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Chekyang. Sa isa pang pangyayari, bumalik mula sa kompetisyon si Min Yurin, kaibigan ng crown prince sa ballet. Lumapit siya kay Lee Shin upang magpahayag ng damdamin at alamin kung nais pa rin niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng Crown Prince, natagpuan ni Min Yurin ang sagot sa sarili. Matapos mailabas ang kanilang damdamin, bumalik sa klase sina Lee Yul at Chekyang. Umakyat si Chekyang sa podium upang magsalita ng ilang salita sa kanyang mga kaibigan tungkol sa biglang pagiging Crown Princess, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit sa sorpresa, buong klase ay tahimik na naghanda upang salubungin si Chekyang. Sa pamamagitan ng multi-layered na cake at walang bilang na paputok, lahat ay bumati at naghangad ng kaligayahan para sa kanya. Maging ang teacher nang pumasok siya sa silid-aralan, ay nagbiro na masyadong maagang nagpakasal si Chekyang. Tuluyan ang kinuha ni Chekyang ang bahagi ng kasal na para sa teacher. Pagkatapos nito, naging mas masigla kaysa dati ang atmosfera sa silid-aralan. Nagkasama sa kasiyahan ng teacher at mga mag-aaral. Matapos ikasal si Lee Shin, agad na naging susunod na pakay ng mga babaeng estudyante sa paaralan si Lee Yul. Isang araw, nagpunta si Lee Yul sa paliparan upang sunduin ang kanyang ina. Doon, nagkataon na nakatagpo siya ng malapit na kaibigan ng kanyang ama noong nakaraan. Ang lalaking ito ay pumunta upang kapanayaman ang ina ni Lee Yul. Sa parehong lugar, nagkataon ding nakatagpo ni Min Yurin, kaibigang balay ng prinsipe ng korona, ang ina at si Lee Yul. Hindi lamang yun, nagulat din ang teacher ni Min Yurin nang malaman na ang ina ni Lee Yul ay isang senior sa mundong balay na kanyang hinangaan noon. Sa puntong ito, napagtanto ni Min Yurin na ang taong dapat na piling maging prinsipe ng korona ay si Lee Yul at hindi si Lee Shin. Sa panig ng reyna, nang mabalitaan niyang bumalik sa Korea ang pamangkin niyang si Lee Yul, hindi niya napigilan ng mag-alala. Lalo pa siyang nabahala nang marinig na bumalik din ang hipag niya. Samantala, para sa isang karaniwang dalaga tulad ni Chekyang, ang pagrehistro at pag-uulat ng detalyado ng pagkain ay tunay na pahirap. Sa araw ay abala siya sa pag-aaral, at sa gabi ay inuubos niya ang oras sa hindi mabilang na gawain at pagsasanay sa kagandahang asal ng korte. Lubos na humina ang lakas ni Chekyang dahil sa pagod. Bukod pa rito, nakita ni Chekyang si Lee Shin na masayang nakikipag-usap sa telepono. Agad niyang inisip na si Min Yurin ang nasa kabilang linya. Lalong naging mabigat ang loob niya. Habang kumakain sila, muling tumunog ang telepono ni Lee Shin. Tulad ng inaasahan, si Min Yurin ang tumatawag. Hinintay ni Chekyang na matapos ang pag-uusap ni Lee Shin sa kanya mahina na sinabing maaari niyang kausapin ng malaya nang hindi siya iniintindi. Ngunit tila sobra na ang narinig niya. Ang atensyon ni Lee Shin ay nakatuon lamang sa mga butil ng kanin na nakadikit sa mukha ni Chekyang. Mainit na pinuna ni Chekyang si Lee Shin. Inakala niyang ginagamit lamang niya ang kasal upang isulong ang pansariling hangarin. Sa narinig, hindi umatras si Lee Shin. Malamig niyang sinagot na pumayag din si Chekyang sa kasal dahil sa pera ng pamilya Real. Lubos na nagalit si Chekyang sa mga salitang yun at napaiyak. Pinagalitan niya si Lee Shin at dali-daling tumakbo pabalik sa kanyang silid. Iniwan ni Chekyang si Lee Shin na nakaupo roon, naguguluhan kung ano ang mali sa kanyang sinabi. Galit na galit siyang tumakbo palabas at aksidenteng nakatagpo si Lee Yul. Noon, papunta siya upang makipagkita sa reyna ina. Agad na nakipag-usap ng masaya at komportable ang dalawa. Sa gitna ng mainit na usapan, biglang tumawag si Lee Shin upang utusan si Chekyang na bumalik sa kanyang silid. Pagbalik niya, tinukso siya ni Lee Shin. Pagkatapos ay sinabi nitong maaari siyang umuwi upang bisitahin ang kanyang mga magulang at anyayahan ang mga ito sa palasyo upang maglibang. Hindi doon natapos, sinabihan din niya si Chekyang na tawagan ang kanyang mga kaibigan upang sabay-sabay kumain. Pagkatapos ng klase, tinulungan ng mga kaibigan ni Chekyang na magbihis ng patago upang makalusot sa mga gwardya. Ginawa nila ito para lamang magkaroon si Chekyang ng pagkakataon na tikman ang pagkain kalye. Ngunit sa huli, iniwan siya ni Lee Shin kaya't kinailangan niyang maghanap ng sariling paraan upang makabalik sa palasyo. Samantala, palaging binabantayan at sinusuri ng reyna ina ang kanyang manugang. Hindi niya nakakalimutang bigyan si Chekyang ng maraming tagubilin. Sa panig ng mga magulang ni Chekyang, matapos maimbitahan sa palasyo, nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala ang reyna ina, ang emperador, at ang reyna.
Matapos mag-usap ng kaunti, dinala ang mga magulang ni Chekyang sa tinitirhan nito upang bisitahin siya. Subalit, sa oras na yun, hindi pa tapos si Chekyang sa kanyang aralin. Dahil sa mahigpit na mga patakaran ng reyna, hindi nakapagsikap ng kaluwagan ng mga kasambahay ng palasyo para kay Chekyang. Pagkatapos ng kanyang gawain, bumalik siya sa palasyo at nadiskubre na umalis na ang kanyang mga magulang. Dahil sa pagkainis at sama ng loob, umiyak si Chekyang at sinisi si Li Xin sa hindi pagpigil sa kanyang mga magulang sa kabila ng labis niyang pananabik na makita ang mga ito. Ngunit napag-alaman niyang maling akala yun sapagkat hindi rin alam ni Li Xin na umalis na sila. Kinagabihan, habang magkasamang nakaupo sa sala, napansin ni Chekyang na nakasuot ng headphone si Li Xin at nakikinig ng musika. Nagpasya siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sinabi ni Chekyang na alam niyang mahal pa rin niya si Min Hyorin. Alam din niyang pagkatapos ng diborsyo ay siguradong pakakasalan niya si Min Hyorin. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang masaktan at malungkot. Sa sandaling yon, biglang tumayo at umalis ang prinsipe ng korona. Dahil sa kuryosidad, tumakbo si Chekyang upang tingnan kung anong musika ang pinapakinggan niya. Laking gulat niya nang walang laman ng disc player. Ibig sabihin, narinig lahat ni Li Xin ang kanyang mga sinabi. Dahil sa matinding hiya, hindi alam ni Chekyang kung saan magtatago ng mukha. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Pagkatapos, dumating ang kaarawan ng prinsipe. Nagtipon ng lahat ng kabataan at bata mula sa mga maharlikang pamilya. Nagsagawa sila ng engranding pagtitipon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Li Xin. Bilang isang dating karaniwan lamang, nahirapan si Chekyang na makibagay sa marangyang kapaligiran. Hindi lamang yun, patuloy din siyang tinutukso ng mga kaibigan ng Crown Prince, lalo na ni Min Hyorin. Ginawa nila ang lahat upang mapahiya si Chekyang sa kasayahan. Kahit sa pagbibigay ng regalo, hindi siya nakaligtas. Habang lahat ay nagbibigay ng mamahaling regalo, ang regalong ginawa mismo ni Chekyang ay itinuturing na mura at walang halaga. Wala namang pumansin sa sinseridad ni Chekyang. Tinitingnan lamang nila ang material na halaga. Dahil dito, ang grupo ng mga kaibigan ni Chekyang ay parehong nagalit at nakiramay sa kanya. Nagdala rin ng regalo para sa Crown Prince ang malalapit na kaibigan ni Chekyang, ngunit hindi ito tinanggap. Hindi pa dito nagtapos, sadyang inayos ng grupo ng mga pumupuri ang mga upuan upang malayo si Chekyang sa Crown Prince. Sa halip, ang katabi ng Crown Prince ay si Min Hyorin. Dahil ayaw nang tiisin ang nakakabagot na kapaligiran, pumunta si Chekyang kasama ang kanyang tatlong kaibigan sa lawa sa labas upang magbukas ng damdamin. Pinaaliw nila si Chekyang dahil nasaksihan nila ang kanyang pinagdaanan sa pagtitipon. Habang nag-uusap, aksidenteng nasabi ni Chekyang na ang totoong minamahal at pinakasalan ng Crown Prince ay si Min Hyorin. Sa sandaling yun, dumating din si Liil sa grupo ng kaibigan ni Chekyang upang makipagkwentuhan. Pagkatapos, naglaro ang buong grupo, nagtulak-tulakan sa lawa, at masayang nagbiro at nag-splash ng tubig. Samantala, nakita rin ng Crown Prince ang kanyang asawa na naglalaro ng ganoon. May kaunting selos sa kanyang puso dahil hindi pa siya nagkaroon ng ganitong pagkakataon na maging masaya at comfortable. Tumingin siya sa sapatos na personal na ginawa ni Chekyang para sa kanya, tahimik itong sinuot at ngumiti. Sa sandaling yun, lumapit si Min Hyorin sa kanya. Nagtanghal siya ng music player at nakinig sila ng magkasama. Sa kasamaang palad, ang sandaling yun ni na Crown Prince at Min Hyorin ay lihim na nakunan ng reporter. Sa loob ng mahigit 10 taon, tuwing umaga, kailangang personal na suriin ng Crown Prince ang pagkain at inumin para sa Emperor. Nang marinig ito ni Chekyang, hindi siya nakapagpigil na mamangha. Kahit na may napakaraming antas ng kontrol sa kaligtasan ng pagkain sa palasyo, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangan niyang gawin ito mismo. Kasabay nito, araw-araw pumupunta si Liil sa palasyo upang makipagkita sa Queen Mother. Ngunit kung may nakapansin, makikita na ito ay isang palusot lamang. Ang tunay niyang layunin ay makipagkita sa Crown Princess. Isang araw, matapos makipagkita kay Chekyang, dinala siya ni Liil sa palasyo kung saan siya nanirahan noong bata pa. Hindi ito nakalampas sa pansin ng Crown Prince. Pinayuhan niya si Chekyang na mag-ingat at huwag masyadong lumapit kay Liil. Ngunit hindi nagatubili si Chekyang na makipagtalo sa kanya. Sinabi ni Chekyang na kung totoong minahal ni Li Xin si Min Hyorin, bakit hindi siya nagpersige upang makasama ito? Nang marinig ito, naiinis si Li Xin ngunit wala siyang magagawa kay Chekyang. Sa kabutihang palad, oras na para uminom ng White Lotus Tea kasama ang mga nakatatanda. Kung hindi, tiyak na mag-aaway sila ng walang katapusan. Ang White Lotus Tea at pagbigkas ng tula ay matagal ng tradisyon sa palasyo. Mahuhusay sa pagbigkas ang mga nakatatanda at maging ang Crown Prince. Nang panahon na ni Chekyang, naalala niya ang ilang improvisadong tula na itinuro ni Liil sa kanya noong nakaraang araw. Binigkas niya ang mga ito, at hindi inaasahan, natuwa ng labis ang Queen Mother at pinuri si Chekyang. Kinabukasan, pagdating sa paaralan, agad na nilapitan ni Chekyang si Liil upang pasalamatan ng labis. Pagkatapos, tinuruan siya ni Chekyang at ng kanyang mga kaibigan ng mga banyagang wika, na nagpasaya at nagpasigla sa buong grupo sa buong aralin.
Sa isa pang eksena, ang laro ng golf, isang laro na kahawig ng golf, ay naging popular sa palasyo. Sumali rin si Chekyang kasama ang Crown Prince. Naglakad sila sa paligid ng palasyo at pinapalo ang bola sa lahat ng lugar. Nang makita ng Queen Mother ang mga batang masayang naglalaro sa labas, labis siyang natuwa. Lumipat sila sa isang exhibition area, at araw din yun ng pagbubukas ng art exhibition. Dumalo sina Chekyang at Lee Shin sa ribbon cutting ceremony. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa pagkuha ng litrato at pagbibigay ng interview. Ngunit habang masaya silang nagpo-posing sa camera, biglang lumipad ang isang itlog ng manok at tumama sa mukha ng Crown Prince. Kahit na dali-daling samalo si Chekyang, huli na ang lahat. Dahil dito, naging magulo ang buong kaganapan. Labis-labis ang pag-aalala ni Chekyang para kay Lee Shin at nais niyang bumisita at aliwin siya. Ngunit bago pa siya makapunta, hinarang siya ni Lee Il. Sa huli, sumunod siya sa kanyang payo at nagpa siya na huwag bisitahin ng Crown Prince. Ayon Iko, aksidenteng nakita ni Lee Shin si Chekyang na nakaupo kasama si Lee Il. Lalo nitong pinalala ang sitwasyon. Dahil sobrang pag-aalala, habang pauwi, naglalakad si Chekyang at tahimik na lumuluha, nakikiramay sa kanyang asawa. Nang makita yun ni Lee Shin, hindi siya nakapagpigil na maantig. Sinikap niyang aliwin si Chekyang at nagbiro pa ng ilang salita upang ma-relax siya. Biglang tumakbo si Chekyang at niyakap si Lee Shin mula sa likod, patuloy na humihingi ng tawad. Lubos siyang naantig sa ginawa ngunit aksidenteng nakapagsabi ng ilang salitang walang sinseridad. Dahil dito, mula sa pagiging takot, naging galit si Chekyang. Pagkatapos nito, nagpunta si Lee Shin sa horse racing club upang makipagkita sa isang grupo ng mayayamang kaibigan at umalis nang hindi isinama si Chekyang. Samantala, bumalik ang ina ni Lee Il na may hanggarang mabawi ang trono para sa kanyang anak. Upang makipag-ugnayan sa mataas na uri ng lipunan, nagbukas siya ng marangyang yoga studio at nakipag-ugnayan sa maraming taong may mataas na katayuan. Dito, nagkataong muling nakatagpo niya si Min Hyorin at natuklasan nilang magkahawig ang kanilang kalagayan. Agad nilang nahanap ang pagkakapareho na naging dahilan ng maayos nilang pag-uusap. Samantala, sa palasyo ay idinaos ang isang marangyang diplomatic banquet upang salubungin ang mga banyagang ambasador. Nang sunduin nito ang kanyang asawa, nabigla ang prinsipe ng korona nang makita na ang dating simpleng asawa ay napakaganda sa suot na magarang evening gown. Sa gitna ng masayang kapaligiran ng pagtitipon, biglang dumating si Lee Il at ang kanyang ina. Nakasuot ng matingkad na pulang evening gown ang ina ni Lee Il na nagbigay ng marangal at kaakit-akit na anyo. Agad na nahumaling ang lahat sa kanyang karismatikong presensya at mabilis na pinalibutan siya ng mga mamamahayag upang kunan ng larawan at tanungin ng sunod-sunod. Ikinabahala at ikinagalit ito ng reyna. Ayon sa protokol ng pagtitipon, lalabas ang prinsipe ng korona upang imbitahan ang kanyang asawa na sumayaw. Bagaman medyo na isasaalang-alang pa ang kilos ng dalawa, natapos din nilang maayos ang sayaw, na nagbigay ng magandang daloy sa pulong diplomatiko. Sa pagtatapos ng piging, isang kamanghamanghang pagpapaputok ng fireworks ang isinagawa. Ito ang unang pagkakataon na nasalayan ni Chekyang ang ganoong kagilahil-alas na tanawin kaya hindi niya natagang masiyahan. Pilit siyang sumingit at nagtulak upang makakuha ng pinakamagandang pwesto at muntik pa niyang matamba ang hari. Ang walang pakialam na kilos ni Chekyang ay nakapagpatahimik sa lahat. Sa sobrang pagkaabala sa pagtakbo, hindi niya napansin na natanggal ang kanyang sapatos. Sa gitna ng mga matang nagtataka at humahanga sa paligid, tahimik na lumapit ang prinsipe ng korona upang pulutin ang sapatos at isinukbit ito sa kanyang paa. Kinaumagahan, nananatiling masaya si Chekyang sa kanyang panaginip kasama ang imahe ng sapatos at ang alamat ni Cinderella. Hindi siya huminto sa pagkukwento hanggang sa mapagod ang prinsipe ng korona sa pakikinig at pinaalala na matagal nang natapos ang piging at panahon na para magising. Para sa isang batang babae tulad niya, hindi may kakaila na may nararamdaman siya para kay Lee Shin. Hindi rin niya matukoy ang pagkakaiba ng totoong malasakit at ng pagpapanggap sa harap ng publiko. Napagtanto ni Chekyang na gusto niyang nakikita ang ngiti ng prinsipe ng korona kaya gumugol siya ng oras upang gumawa ng una na hugis tao at idinikit ang mukha ng prinsipe dito. Ngunit nang makita ito ni Lee Shin, hindi siya natuwa at malamig na pinaalala kay Chekyang na sa halip na gumawa ng walang saysay na bagay ay mas mabuting matuto siya ng tamang kagandahang asal. Ikinagalit ito ni Chekyang sapagkat walang awa nitong tinuligsa ang matagal niyang pinaghirapan. Sa sobrang inis, inilabas niya ang galit sa unan sa pamamagitan ng pagsuntok at pagsipa dito. Nang makita ang ito ng prinsipe ng korona, hindi niya napigil ang matawa at biglang napansin na cute ang kanyang asawa. Palihim pa siyang lumabas upang kumuha ng ilang litrato ni Chekyang. Kinaumagahan, nakasuot ng magandang damit si Chekyang upang salubungin ang kanyang mga nakatatanda ngunit nagulat siya nang matuklasang hindi siya hinintay ng prinsipe ng korona na sabay silang umalis. Napag-alaman niyang maaga itong pumunta upang humingi ng pahintulot sa reyna ina, sa emperador, at sa reyna na dalawin ng kanyang pamilya. Sa wakas, natupad din ang matagal na niyang iniintay na pagkakataon. Nakasama niya ang kanyang mga magulang. Ang pagdalaw ay tinutukan ng mga mamamahayag na parang isang mahalagang kaganapan.
Lumaki si Li Xin sa marangyang palasyo kaya't hindi pa niya naranasan ang buhay ng karaniwang tao ngunit mahusay siyang nakisabay sa kalagayan ng pamilya ni Chekyang. Pagkatapos ng masaganang hapunan, dumating na ang oras upang hatiin ang matutuluyan. Alam na hindi marangya ang pamilya ni Chekyang kaya hindi siya humiling ng labis. Sa huli, magkasama silang natulog sa maliit na silid ni Chekyang. Kung ihahambing sa kalagayan sa palasyo, masikip ito para kay Li Xin. Maliit din ang kama at hindi sapat para sa dalawang tao. Muli silang nagtalo kung sino ang matutulog sa sahig at kung sino sa kama. Walang nagpatalo kaya sa huli ay nagsiksika na lamang sila sa masikip na kama. Matapos ang pagtatalo, napagod sila at nakatulog. Nang magising si Li Xin sa kalagitnaan ng gabi, napansin niyang nakahiga si Chekyang sa likuran niya at nakadikit ang mukha sa kanyang likod. Hindi sinasadyang naiwan pa nito ang mahabang bakas ng laway. Nais sanang mainis si Li Xin ngunit hindi niya magawa sapagkat nang makita ang mukha ni Chekyang na natutulog na parang tuta, natagpuan niyang kaakit-akit ito. Samantala, kahit masaya ang mga magulang ni Chekyang sa pagdalaw ng kanilang anak at manugang, may kaba pa rin silang nadarama kaya nagpasya silang palihim na silipin ang dalawa. Nang marating nila ang pintuan ng silid, nisalayan nila ang kanilang anak na natutulog ng napakahimbing at hindi maganda. Dahan-daang pumasok si Chekyang sa silid ang kanyang ina, ngunit ang kilos na yon ay gisingin ng Crown Prince. Nang magising si Chekyang, napagtanto niya na mahigpit siyang nakayakap kay Li Xin at hindi makakawala, kaya nagpanik siya at sinipa ito. Inalok ng mga magulang ni Chekyang ang Crown Prince na matulog sa kanilang silid, ngunit tumanggi siya. Sa huli, isa ang natulog sa kama at isa sa sahig. Matapos ang ilang pag-ikot at pagpilang-pilang, unti-unting nakatulog ang dalawa. Maagang nagising kinabukasan, tuwang-tuwa si Li Xin nang makita ang mga magulang ni Chekyang na naghahanda ng almusal. Hindi nagtagal, pumunta ang mag-asawa sa hardin upang mamites ng gulay. Para kay Li Xin, napakalalim ng kaalaman na natutunan niya sa palasyo. Ngunit nang bumalik dito, naging bago at kakaiba ang lahat. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na maranasan ang ganitong simpleng kasiyahan. Pagkatapos, nagtipon ng buong pamilya upang magsalo ng almusal sa isang mainit at masayang kapaligiran. Dahil natulog sila sa parehong kama noong gabi, buong araw sa paaralan ay nananabik si Chekyang habang nagdadala ng mga pangarap sa isip. Napagtanto niya bigla na hindi niya namamalayan na humahanga siya sa likod ni Li Xin. Nang gabi, matapos kumain ng mangkok ng noodles na niluto ni Chekyang, kusang nagugas ng pinggan ng Crown Prince. Napahanga si Chekyang sa kanyang likod at hindi niya makontrol ang sarili. Tahimik siyang lumapit kay Li Xin at biglang niyakap mula sa likod. Matigas ang kanyang mukha, na para bang hindi pa siya nagigising mula sa panaginip. Nakagulat yun kay Li Xin, kaya mabilis niyang itinulak siya palayo. Pagkatapos ng hapunan, naupo ang buong pamilya upang maglaro. Para kay Li Xin, bagong karanasan ang masiglang kapaligiran ng pamilya. Mula pagkabata, hindi pa niya naranasan ang ganitong kasiyahan. Kahit na siya ang Crown Prince, hindi niya mapanalo ang laro laban sa mga magulang ni Chekyang at sa kanyang nakababatang kapatid. At ang parusa sa talo ay isang pitik. Kawawa si Chekyang. Bilang isang ordinaryong tao, hindi nagatubiling sampilan siya ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, labis na pinaburan si Li Xin. Kahit na nakatatanda sila, hindi naglakas loob ang mga magulang ni Chekyang na sampilan siya ng malakas, kaya mas magaan pa ang pitik. Nang makita ang hindi patas na sitwasyong yon, hindi napigilan ni Chekyang ang kanyang sama ng loob. Patuloy siyang sumigaw at nagreklamo dahil sa kawalan ng katarungan. Pagkatapos ng 3 araw at 2 gabi sa bahay ng mga magulang ni Chekyang, nasanay na ang mag-asawa na magkasama. Nang bumalik sila sa palasyo, hindi sila makatulog. Nag-ikot-ikot sila, umupo at tumayo, pumasok at lumabas sa silid ng maraming beses. Sa huli, hindi na napigilan, kaya binuksan nila ang pinto at lumabas sa sala, naupo at nag-usap. Matapos ang ilang sandali, biglang nagsalita si Li Xin. Panarinig niya kay Chekyang na kung gusto niyang hawakan ang kanyang likod, sabihin na lang niya. Hawakan siya habang alam ni Li Xin, at huwag padalos-dalos. Nang marinig yun, handa nang niyakap ni Chekyang si Li Xin ngunit bigla siyang hinarang ng isang tagapaglingkod. Paulit-ulit ito, 1 beses, 2 beses, hanggang sa bago pa man niya maabot si Li Xin, mabilis na itong nakaiwas. Kinabukasan, naupo si Li Xin at ikinwento ang mga nangyari sa bahay ng pamilya ni Chekyang. Nang marinig ang simpleng pamumuhay sa bahay ni Chekyang, hindi napigilan ng Queen Mother ang kanyang pananabik at patuloy na nagtatanong. Sa kalagitnaan ng masayang pag-uusap, hindi sinasadyang tinawag ng Crown Prince ang Queen Mother bilang ina. Kaagad siyang pinagsabihan ng Queen. Hindi pinahintulutan ng Queen na hayaang malampasan ng maliit na damdamin ang kanyang posisyon at responsibilidad. Labis-labis itong ikinainis ni Li Xin. Nang makita si Li Xin na malungkot, hindi matiis ni Chekyang na hayaang magdalamhati siya magpakailanman, kaya sinubukan niyang pasayahin ito. Walang umiiral na pagbibisikleta sa palasyo, ngunit hindi pinansin ni Chekyang ang mga patakarang yon. Sa ilang paraan, kumuha siya ng bisikleta at naglibot sa paligid.
Nang sabihin ni Chekyang na mag-aaral siya ng mas mabuti sa hinaharap, agad hiningi ng Crown Prince ang sarili niyang bisikleta para sa kaginhawaan. Kinabukasan, hindi inaasahan, binigyan ng Queen Mother si Chekyang ng bisikleta. Ang bisikleta ay hugis gintong kulisap na labis niyang minahal. Sinabi ng Queen Mother kay Chekyang na pangalagaan ang sasakyan. Pagdating nila sa paaralan, nagulat si Chekyang sa hindi kapani-paniwalang tanawin. Lahat ng babaeng estudyante sa paaralan ay nakasuot ng unipormeng palda na may sweatpants, at nakaangat ang buhok sa isang gilid, gaya ng estilo ni Chekyang. Sabi ng kanyang mga kaibigan, si Chekyang ay naging sikat na babae at modelo para sa iba pang mga estudyante. Labis itong ikinatuwa ni Chekyang. Naramdaman niyang ipinagmamalaki niyang naging isang di-sadyang fashion icon. Matagal na siyang nabuhay sa loob ng balangkas ng etiketa, at ngayon ay nalaman niyang may mga pagkakataon din ng Crown Prince na nais sumuway. Isang araw, nagtungo siya sa Atek upang humanap ng tahimik na sulok. Nang usap ang mga sundalo ng palasyo sa lahat ng lugar upang hanapin si Li Xin, ngunit ilang minuto lamang ang kailangan ni Chekyang upang matuklasan ang kanyang taguan. Simple lamang ang dahilan. May Atek din sa bahay ni Chekyang at pamilyar siya sa ganitong paraan ng pagtatago. Upo silang dalawa at nag-usap ng ilang sandali. Ngunit bago pa nila ma-enjoy ang payapang sandali, muling naghanap ang mga sundalo. Malakas na sumigaw si Chekyang para tawagin ang lahat, ngunit mabilis siyang hinila pabalik ni Li Xin. Nagtagpo sila sa isang pakikipaglaban at aksidenteng nahulog sa ibabaw ng isa't isa. Agad na naging alanganin ang atmosfera. Tila sa isang saglit lamang ay mahuhulog ang dalawa sa isang matamis na sandali. Ngunit sa mismong rurok ng tagpo, tumunog ang telepono ni Li Xin at, gaya ng inaasahan, si Min Hyo rin ang tumatawag. Lumabas na gusto ng mga mayayamang kabataan na isama si Chekyang sa horse racing club. Hindi alam kung ano ang balak nila, ngunit walang anumang pag-aalala si Chekyang at sabik na sumama sa kanyang asawa. Kasabay nito, sinadyang pukawin ni Min Hyo rin ang damdamin ni Prinsipe Li Yul. Ang pag-anyaya sa Crown Princess sa club ay isa lamang patibong na may layuning ipakita kay Chekyang ang pagiging malapit ni Min Hyo rin kay Li Xin. Habang nakasakay ang dalawang prinsipe, biglang naganap ang isang maliit na aksidente. Agad na nagtakbuhan ng mga katulong at gwardya papunta kay Li Xin upang tiyakin kung siya ay nasaktan. Samantala, nakahiga si Li Yul sa lupa nang walang sinumang kumalinga sa kanya. Dahil hindi makasingit si Chekyang sa kumpol ng mga tao na nakapaligid kay Li Xin, lumapit siya kay Li Yul upang magtanong. Nang makita ito, hindi napigil ang makaramdam ng pagkailang si Li Xin. Bagamat alam niyang ang kanilang kasal ni Chekyang ay isang kasunduan lamang at hindi niya inaasahang magtatagal sila, nakaramdam pa rin siya ng pagkasama ng loob sa pagiging malapit ni Chekyang kay Li Yul. Habang naglalakad si Chekyang sa palasyo, aksidente niyang nabuksan ang pinto ng photo gallery ni Li Xin. Sa loob, tahimik itong nakaupo, tila nag-iisip ng malalim. Noon lamang napansin ni Chekyang na nasugatan ang kamay ng kanyang asawa. Nag-alala siya at nais tumulong ngunit tinanggihan siya nito. Sa hindi inaasahan, nakakita si Chekyang ng larawan ni Min Hyo rin na nakasabit sa dingding. Bago pa niya ito masuri ng mabuti, sinermonan siya ng kanyang asawa at pinaalis sa silid. Samantala, dahil sa mahina ang kalusugan ng hari, ipinasa sa prinsipe ng korona ang diplomatic trip papuntang Thailand. Iminungkahi rin ng hari na magkasamang magtungo sina Li Xin at Chekyang sa ibang bansa. Subalit sa kabila ng pagsisikap ni Chekyang na maibalik ang magandang samahan, nanatiling malamig si Li Xin at tahasang tumanggi. Dahil sa patuloy na selos ni Li Xin araw-araw, lagi siyang nababagabag tuwing nakikita si Chekyang. Sa huli, napagpasyahan na si Li Xin lamang ang pupunta sa Thailand, habang si Chekyang ay mananatili upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pagsasanay sa mga alituntunin. Habang malayo si Li Xin, labis siyang hinanap ni Chekyang at nag-alala, ngunit wala siyang magawa kundi maghintay. Upang maibsan ang pananabik, masigasig niyang tinahiyang isang set ng damit para sa teddy bear na madalas yakapin ng kanyang asawa. Bukod dito, nakikinig na lamang siya sa mga balita tungkol sa kanya mula sa katulong. Alam ni Chekyang na galit pa rin si Li Xin dahil sa aksidente sa kabayo kaya't hindi siya naglakas loob na direktang kontakin ito. Samantala, lalong tumitibay ang damdamin ni Li Il para kay Chekyang. Kung hindi lamang namatay ng maaga ang kanyang ama, siya sana ang asawa ni Chekyang ngayon. Walang pag-aatubiling inamin ni Li Il sa kanyang ina na gusto niya si Chekyang. Alam niyang sa mata ng marami ay hindi si Chekyang ang ideal na manugang, ngunit wala siyang pakialam. Sa halip, lalo pang lumalim ang kanyang damdamin para sa dalaga. Bumalik naman sa clumsy na si Chekyang. Sa kabila ng kanyang pangako sa reyna ina na magiging maingat, hindi niya napigil ang kanyang kuryosidad. Isang araw, dala ng pag-uusisa, sumakay siya sa dilaw na beetle upang subukan itong imaneho. Ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, nagdulot siya ng banggaan na tuluyang sumire sa mahalagang anti-gang sasakyan. Kalaunan, sinermonan siya ng reyna dahil sa pananabutahe. Nang personal na dalawin ni reyna ina si Chekyang, ayaw nitong masyadong matakot ang dalaga kaya mahinahon niya itong inalo at sinabi na matagal na sanang pinaalis ang kotse dahil sobrang luma na nito.
Ikinwento rin ni Reyna Ina ang tungkol sa samahan nila ni Li Xin. Sinabi niyang sa biyahe, madalas tumawag si Li Xin upang magtanong tungkol kay Chekyang at maraming beses na nabanggit siya. Samantala, abala ang prinsipe ng korona sa sunod-sunod na pulong at mahalagang seremonya diplomatiko sa Thailand. Kasabay nito, dumating din si Min Yurin na may masusing pagsisiyasat sa hotel at ischedule ni Li Xin na puno ng kalkulasyon ang mga mata. Maliwanag na may masamang binabalak si Min Yurin. Iniulat ng kasambahay na maraming beses tumawag si Chekyang kay Li Xin upang magtanong sa kanya, ngunit wala itong balak na sagutin o magbigay ng balita. Kahit nang siya na mismo ang nag-inisyatibo, hindi niya tinanggap ang tawag. Nang makita ni Li Xin na lumapit si Min Yurin sa kanyang tirahan, agad niyang pinatay ang telepono at hindi nagtagal, nagpa siyang harapin ito. Taos-puso niyang sinabi kay Min Yurin na dapat na niyang itigil ang ginagawa. Ipinunto niya na kasal na siya at dahil sa kanyang posisyon, wala siyang magagawa. Ngunit hindi basta sumuko si Min Yurin. Sinimulan niyang ailahad ang kanyang dinaranas at tinanong kung gaano pa siya dapat maghintay bago niya maipahayag ng publiko ang pagiging kasintahan niya. Pagkatapos ay tumayo siya at nagkunwaring aalis, ngunit hinila siya pabalik ni Li Xin. Pagkatapos, magkasama silang lumabas at naglakbay sa buong lungsod. Tulad ng inaasahan, ang masayang sandali ng dalawa ay lihim na naitala ng mga reporter. Matapos silang tulungan ng ilang driver upang makaiwas sa mga reporter, nagpatuloy silang maglakad sa mga kalye at masayang nag-enjoy sa kanilang oras na magkasama. Upang hindi masundan ng mga reporter, nagtungo pa sila sa isang motel upang pansamantalang magtago. Sa wakas, nang ipaalam ni Min Yurin sa paliparan, naghahanap siya ng paraan upang makakuha ng mas maraming kaalyado sa kanyang panig. Tinanggap ni Li Xin ang palm na halik mula sa kanya. Ngunit gusto man niya o hindi, kailangan pa rin niyang bumalik sa kanyang orihinal na buhay at posisyon. Sa bahay, dahil hindi makontak ni Chekyang ang Crown Prince, labis siyang nabigo sa kanyang kilos. Kaya hiniling ni Chekyang kay Li Yul na dalhin siya palabas upang maibsan ang kanyang damdamin. Pagkatapos nito, iniwan ni Chekyang ang kanyang telepono sa paaralan, dahilan upang hanapin siya ng lahat ngunit hindi matagpuan. Nagkagulo ang lahat, tumawag din ang pamilya ng babaeng bida upang hanapin siya. Ngunit sa oras na yon, nagpapayo si Chekyang kay Li Yul. Sinabi ni Chekyang na umibig siya sa lalaking bida. Hindi lamang yon, sinabi rin ni Chekyang na madali siyang umibig sa iba. Kung nakilala niya si Li Yul bago, baka umibig din siya sa kanya. Nang marinig ang mga salitang yun mula kay Chekyang, lalong naiinis si Li Yul dahil mahal niya ito. Samantala, natanggap ng queen ang balita na lumabas ang Crown Princess kasama ang isang lalaki. Ngunit sa ngayon, hindi pa nila matukoy kung sino ang lalaking yun. Tumawag ang ina ni Li Yul sa kanya. Hiniling niya kay Li Yul na agad dalhin pabalik sa palasyo ang Crown Princess at sinabihan din siya na huwag hayaang malaman ng iba ang kanilang kinaroroonan dahil kasalukuyan silang nasa isang komplikadong sitwasyon. Samantala, natagpuan ng mga bodyguard si Li Xin sa paliparan matapos niyang ipaalam si Min Hyorin sa eroplano. Sa oras na ito, 30 minuto na lamang ang natitira kay Li Xin upang makabalik sa press conference at hindi maganda ang trapiko sa labas. Kaya sinuportahan siya ng mga pulis kasama ang dalawang bodyguard. Sa press conference, malapit nang magsimula ngunit hindi pa rin nakabalik ang Crown Prince. Kailangan nilang ipakita ang mga clips na may kaugnayan sa Korean royal family at larawan ni Li Xin upang pahabain ang oras. Sa pagbalik, kahit na nakasakay sa motorsiklo, marami pa rin siyang hinarap na kahirapan. Dahil may grupo ng mga elepante na tumatawid sa kalsada, kailangang gumawa ng daan para sa kanila. Sa huli, napilitan si Li Xin na iwan ang motorsiklo at maglakbay sa pamamagitan ng ilog. Pagkatapos ng mahirap at nakakapagod na paglalakbay, nakabalik siya sa oras para dumalo sa press conference. Maayos na natapos ang press conference. Ang imahe ng Crown Prince na may tradisyonal na Thai flower bouquet ay tumanggap ng pagmamahal at masiglang suporta mula sa publiko. Samantala, si Chekyang, matapos dalhin pabalik sa palasyo ni Li Yul, ay agad sinaway ng queen dahil lumabas ng palasyo nang walang pahintulot. Hindi rin tumigil ang queen at sinaway din si Li Yul. Sa huli, iniutos ng queen na parusahan ang Crown Princess. Mula ngayon, hindi na papayag ang lumabas ni Chekyang ng palasyo nang walang pahintulot ng queen. Sa pagmasdan ng eksenang ito, labis na nadismaya si Li Yul para kay Chekyang. Pagbalik niya sa kanyang ina, tapat na sinabi ni Li Yul na gawin siyang emperador dahil hindi niya matiis na makita ang babaeng mahal niya na pinaparusahan ng ganoon. Samantala, sa pagbisita ng British Prince sa Royal Palace, nakatayo ang lahat sa palasyo upang salubungin ang distinguished guest dahil hindi pa nakabalik ang Crown Prince. Pagkatapos, inatasan si Chekyang na ipakita sa British Prince ang palasyo. Ngunit hindi siya mahusay sa Ingles, kaya labis siyang nag-alala. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Li Yul at binati ang British Prince. Pagkatapos, sama-sama nilang dinala ang distinguished guest sa paligid ng palasyo. Dinala ni Chekyang si Li Yul sa mga partido. Umupo pa si Chekyang kasama ang mga musikero upang tumugtog ng flute para aliwin ang mga bisita, kahit na sa katotohanan, hindi niya ito mahusay na natugtog.
Gayunpaman, maayos na nagtapos ang pagbisita sa pagitan ng dalawang royal family na may pinalakas na ugnayang kooperatiba. Ngunit sa likod ng karangyan ng royal family, medyo magulo ang tradisyon ng pamilya. Ang nakaraan ay punuin ng hinanakit. Dati, minahal ng ina ni Liyul ang ama ni Li Xin. Ngunit dahil sa kanyang ambisyon para sa kapangyarihan, pinakasalan niya ang kapatid ng kanyang minamahal upang maging reyna. Hindi inaasahan, namatay ng maaga ang kanyang asawa, dahilan upang hindi pa rin mapunta sa kanya ang posisyon ng reyna. Pagbalik sa palasyo, sinimulan ng ina ni Liyul ang paghahanap ng paraan upang gamitin ang nakaraan upang pilitin ang hari. Mula doon, pinilit siyang tulungan siya at ang kanyang anak. Ang layunin ay tulungan si Prince Liyul na maibalik ang kanyang dating posisyon. Samantala, si Chekyang ay labis na pagod sa lahat ng nangyayari. Bahagya dahil namimiss niya si Li Xin, at bahagya rin dahil sa presyon ng lahat sa paligid niya. Hindi siya kumain ng ilang araw. Sa wakas, natapos ang diplomatic trip ng Crown Prince. Pagbalik niya, nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo nang wala sa sarili sa labas ng pinto. Agad na naunawaan ni Li Xin na may problema si Chekyang. Upang masira ang tensyon, kusang tinukso ni Li Xin si Chekyang na dapat sana ay tumakbo siya upang yakapin ang kanyang asawa pagbalik niya. Nang marinig yun, umiyak si Chekyang at sinaway siya dahil sa pagiging mapang-api. Walang puso siya at palaging pinapahirapan si Chekyang. Sa harap ng pananaway ni Chekyang, hindi na napigilan ni Li Xin ang sarili at niyakap siya. Mahina niyang ipinangako na sa susunod ay sabay silang lalabas. Mula pagkabata, tinuruan si Li Xin na palaging kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi siya maaaring basta magpahayag ng kanyang nararamdaman. Kahit gusto niya, bihira niyang sabihin ang kanyang iniisip. Ngunit nang makita niya ang teddy bear na tinahi at nilagyan ng kasuotan ni Chekyang, hindi niya napigil ang masayang pagtawa. Nais ni Li Xin na magbigay ng regalo kay Chekyang ngunit hindi niya magawang ibigay ng direkta. Palihim siyang kumikilos na tila may ginagawa siyang hindi dapat. Malinaw na tuwang-tuwa siya, ngunit nang masayang magpasalamat si Chekyang sa regalo, agad siyang tumalikod. Itinanggi niyang binili niya ito at sinabi na ang regalo ay inihanda ng isang katulong. Gayunpaman, kahit paano magtanggi si Li Xin, ramdam pa rin ni Chekyang ang init ng damdamin na mayroon siya para sa kanya. Mula nang bumalik ang prinsesa, na nakatatandang kapatid ni Li Xin, mula sa charity trip, lahat ng katulong sa palasyo, pati na ang prinsipe ng korona, ay nakapaligid sa kanya. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa prinsesa at si Chekyang ay tila nakalimutan ng lahat. Lubos itong ikinainis at ikinadismaya ni Chekyang dahil pakiramdam niya ay wala nang nagbibigay pansin sa kanya. Samantala, patuloy namang nakikipagpulong ang ina ni Liil sa mga lumang kaibigan upang talakayin ang plano para maibalik sa kanyang anak ang trono. Nagbigay ang isang intelligence officer ng ilang litrato mula sa Thailand, kabilang ang mga larawan ni na prinsipe ng korona at Min Hyorin na magkasamang namamasyal. May mga larawan pa ng kanilang halik. Noong gabing malamig ang panahon, hindi makayanan ni Chekyang ang lamig habang nakaupo sa kanyang silid kaya tumakbo siya papunta sa silid ng prinsipe ng korona. Ang totoo, gusto lamang ni Chekyang na maghanap ng dahilan para makipag-usap sa kanya. Pagkatapos siyang payagan ni Li Xin, walang pag-aalinlangan na pumwesto si Chekyang sa kama upang maghanap ng init. Sa sandaling yun, biglang naisip ni Chekyang kung si Liil ba talaga ang dapat niyang mapang-asawa. Payapang kinumpirma ni Li Xin na totoo ito, saka nagbiro ng ilang salita. Sinabi niyang kung nararamdaman ni Chekyang ang panghihinayang, may pagkakataon pa para magbago. Ngunit nang lumingon siya, mahimbing nang natutulog si Chekyang. Mahina siyang napabuntong hininga at marahang isinapan ng kumot sa kanya. Ngunit sa sandaling yon, biglang pumasok ang reyna na may hawak na dyaryo at mukhang galit na galit. Nang makita ang dalawa na magkasamang nakahiga, malamig siyang nagsabi ng ilang hindi kaaya-ayang bagay. Agad namang tumutol ang prinsipe ng korona, sinasabi na yon ay kanilang pribadong silid at bakit pumasok ang reyna nang walang palam. Lumabas na ang dahilan ng galit ng reyna ay artikulong lumabas sa isang magasin sa Thailand. Malawakang kumalat ang larawan ng prinsipe ng korona at Min Hyorin na magkasamang lumalabas. Hiniling ng reyna sa kanyang anak na magbigay ng malinaw na paliwanag, pagkatapos ay umalis na ito. Agad ding bumalik si Chekyang sa kanyang silid. Ngunit nang makita niya ang artikulo at ang mga malapit na larawan ni Li Xin at Min Hyorin, hindi na siya mapakali. Hinarap niya si Li Xin na umaasang makakakuha ng paliwanag. Ngunit malamig lamang na sinabi ni Li Xin na wala siyang obligasyong magpaliwanag sa kanya at pinayuhan siyang huwag maging mausisa sa mga ganoong bagay upang hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan. Dahil dito, nagalit ng husto si Chekyang at nanginig ang kanyang katawan. Matatag niyang sinabing hindi niya kailangang mag-alala para sa kanya. Tumanggi namang magparaya si Li Xin at tinanong siya kung bakit hindi siya kumakain o natutulog hanggang sa siya ay pumapayat. Sa puntong yun, hindi na nakayanan ni Chekyang ang emosyon at napaiyak, inilahad ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sinabi niyang labis niyang hinahanap si Li Xin kaya hindi siya makakain o makatulog. Pagkatapos sabihin yon, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid, iniwan si Li Xin na nakakabitin. Tungkol naman sa pagkikita sa Thailand, hindi naisip ni Chekyang na may ibang kahulugan ito,
Ngunit hayagang inamin ni Min Hyorin na hindi yun aksidente. Sinadya niyang pumunta ng Thailand upang makipagkita sa prinsipe ng korona. Idineklara rin ni Min Hyorin na hindi niya kailangan ng posisyon ng prinsesa ng korona, gusto lamang niya si prinsipe ng korona Lee Shin. Dahil sa ilang araw na hindi pagkain at pagtulog, nawala ng malay si Chekyang bago niya matapos ang kanyang kwento. Agad na lumapit si Lee Shin at binuhat siya pabalik sa silid. Pagkaraan, dumalaw si Liul upang makita si Chekyang. Nang makita niyang mahina pa rin siya, dinala niya ito sa balkonahe upang makalanghap ng sariwang hangin. Nakikita ni Liul ang mababang sigla ni Chekyang kaya nasawi siya para sa dalaga. Mahina niyang sinabi na huwag magkasakit at sa ganoong kalagayan ay nadama mo niyang mabigat ang kanyang damdamin. Samantala, pumasok si Lee Shin sa silid ngunit wala roon si Chekyang. Paglabas niya sa balkonahe, agad niya itong nakita na nakikipag-usap kay Liul. Nakaramdam siya ng kaunting pagkailang at walang pag-aalinlangan na lumapit, malamig na sinisi si Chekyang dahil may sakit na nga siya ay nakaupo pa sa labas. Humarap si Chekyang at nagreklamo na nagkasakit siya dahil sa kanya. Pagkarinig nito, walang sinabi si Lee Shin at hinila siya papasok sa silid, isinara ng malakas ang pinto. Bilang pampulipang asar, nagbitaw pa si Lee Shin ng mga mapang-asar na komento tungkol sa pagiging mataba ni Chekyang at sinabi niyang kailangan itong magbawas ng timbang. Pagkatapos noon, nagharap ang dalawang binata, at ang atmosfera sa pagitan nila ay mas tense kaysa dati. Direktang binalaan ni Lee Shin si Liul na huwag masyadong pakialaman ang kanyang asawa. Sa labas ng palasyo, nang marinig ng mga magulang ni Chekyang na nahimatay at may sakit ang kanilang anak, hindi nila maiwasang mag-alala. Alam din ng Queen Mother ang pangyayari kaya agad niyang tinawag ang dalawa sa palasyo upang dalawin ang kanyang manugang. Nag-alala ang Queen Mother na matagal nang hindi kumakain si Chekyang, kaya sinabi niya sa dalawa na dalhin ang paboritong pagkain ng anak niyang babae. Pagkatapos, nais ng mga magulang ni Chekyang na hingin sa Crown Prince ang pahintulot na makapunta ang kanilang anak sa kanilang bahay ng ilang araw. Ngunit agad na tinanggihan ito ni Lee Shin. Tapat niyang sinabi na kahit na pinayagan siya ng Queen Mother, siya ang asawa ni Chekyang at ito ay kanilang bagay. Ayaw ni Lee Shin na makialam ang mga nakatatanda. Sa katunayan, nag-aalala ang Crown Prince na kung hahayaan niyang lumabas si Chekyang sa palasyo, baka hindi na siya bumalik. Sa wakas, sinabi ni Lee Shin kay Chekyang na nais niyang bigyan siya ng karaniwang buhay ngunit kailangan niyang maghintay ng 2 hanggang 3 taon. Sa panahong yun, iiwan ni Lee Shin ang posisyon ng Crown Prince at maaari nang gawin ni Chekyang ang gusto niya. Pagkatapos, umupo si Lee Shin upang talakayin ang mga bagay sa palasyo kasama ang hari. Nais niyang makilala siya ng mga nakatatanda at ng mga tao. Gusto ni Crown Prince na maging mas mature. Seryoso niyang inihanda ang plano upang iwan ang trono. Ayaw ni Crown Prince na makita siya ng mga tao bilang padalos-dalos at hindi pa mature. Samantala, maingat na nakikinig ang Queen Mother habang ikinukwento ng prinsesa ang kanyang charity trip. Tinitingnan niya ang mga larawan na kuha sa buong mundo at hindi maitago ang paghanga sa kanyang apo. Simula pagkabata, palaging nasa palasyo ang Queen Mother kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maglakbay. Para sa kanya, ang mga kwento ng kanyang apo ay bago at kawili-wili. Samantala, nang marinig ng Queen na nakatanggap ng suporta ang ina ni Liul, hindi niya maiwasang mag-alala. Nang makilala ang kanyang sister-in-law, hindi nagatubiling gumawa ng hamon ng Queen. Nais ng Queen na ipaalam ng ina ni Liul sa mga bata ang kompetisyon. Hindi na kailangan pang gumamit ng lihim na paraan. Kaagad pagkatapos noon, pumunta ang ina ni Liul sa Queen Mother at ikinwento ang lahat ng chismis tungkol kay Lee Shin sa nakaraang panahon. Sandali lang, tumakbo ang isang alipin upang ipaalam sa Crown Prince na labis na galit ang kanyang lola sa insidente niya sa Thailand. Sa oras na ito, tumawag muli si Min Hyorin. Kahit na sinubukang pigilan siya ng alipin, nagpasya pa rin si Lee Shin na lumabas upang makipagkita sa kanya. Nagkita sila sa isang bookstore. Dito, tapat na sinabi ni Lee Shin ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos noon, mariing idineklara ni Lee Shin na hindi na niya siya makikita muli. Gayunpaman, matigas pa rin si Min Hyorin at mariing tumangging maghiwalay. Sa klase ng paggawa ng cake, sinubukan ni Chekyang gumawa ng magandang cake. Nilayong dalhin ito sa aparador ni Lee Shin upang ibigay sa kanya. Ngunit nang buksan niya ang aparador, nagulat si Chekyang nang makita ang isa pang cake doon. Habang naguguluhan at hindi alam ang gagawin, lumitaw si Lee Shin. Walang pag-aatubili, mariing tinanggihan ni Lee Shin ang regalo ni Chekyang. Samantala, nagpasya ang Queen Mother na ibalik ang titulo sa buong pamilya ni Liul. Ang kanyang ama ay posthumously ginawaran ng titulo ng hari, ang kanyang ina ay ginawaran ng titulo ng reyna, at si Liul ay naibalik din sa kanyang posisyon bilang Crown Prince. Naganap ang seremonya ng investiture ayon sa schedule. Ngunit, habang nakikipagpulong sa mga tao, biglang nahimatay ang hari bago pa man makapagsalita. Nagdulot ito ng pangamba sa lahat. Maliban sa ina ni Liul, nalihim na natuwa sa kanyang puso. Pagkatapos ng seremonya, pinayagan ng opisyal si Prince Liul at ang kanyang ina na bumalik sa palasyo kung saan sila dati nakatira. Kasabay nito, inimbitahan ng Queen Mother ng museo upang dumalo sa isang charity ceremony.
Nais ng Queen Mother na sumama kay Li Xin at sa kanyang asawa. Ngunit dahil may nakatakdang schedule si Li Xin, si Chekyang lamang ang sumama sa kanya. Bago umalis, pumasok si Chekyang sa photo room ni Li Xin upang hiramin ang kamera. Aksidenteng nakita niya ang isang kahon na naglalaman ng mga memento na may kinalaman kay Min Yurin. Pinangalagaan ng maayos at may respeto ni Li Xin ang kahon. Nang bumalik si Li Xin sa kanyang silid, nagulat siya nang makita ang kanyang asawa na palabas mula rito, puno ng pagkalito ang mukha. Nang makita ang kahon sa mesa, agad na naintindihan ni Li Xin ang lahat. Lumalabas na nakita ni Chekyang ang laman nito. Samantala, nagkaroon ng napakasayang araw sina Queen Mother at Chekyang sa pagbisita sa charity area. Ngunit nagulat sila nang makita si Li Xin doon. Mahiyain niyang ipinaliwanag na dahil tumawag ang Queen Mother, hindi siya nakaiwas. Narinig ito ni Chekyang at agad niyang sinabi kay Li Xin na pumunta na siya sa kanyang lola at siya ay pagod na kaya magpapahinga na. Hindi nagtagal, iminungkahi ng Queen Mother na lumabas silang tatlo. Nagatubili si Chekyang dahil iniisip niyang hindi ito legal. Ngunit ngumiti lamang ang Queen Mother at mahinahong sinabi na ang mga patakaran ay itinakda ng tao kaya maaaring maging flexible. Sa huli, sumakay ang tatlo sa kotse at masayang naglakbay palabas. Sa daan, masayang kumanta sina Queen Mother at Chekyang at pinagsama pa ang dalawang mag-asawa upang sumayaw at aliwin ang Queen Mother. Napakasaya ng biyahe, ngunit sa pag-uwi, biglang nagkaproblema ang kotse na dahilan upang hindi humandar ang makina. Agad sinabi ng Queen Mother sa lahat na maghanap ng paraan upang ayusin ito ng mag-isa at huwag tumawag sa sinuman mula sa palasyo para sa tulong. Sa sandaling yon, dumaan ang isang kariton at tinulungan silang dalhin ang kotse pabalik sa tarangkahan ng palasyo. Tatlong tao ang nakaupo sa karawahe ay nakaramdam ng matinding pagkapahiya. Bumalik sila sa ilalim ng mausisang mga mata ng mga katulong. Habang nakaupo at nagtatrabaho si Li Xin, paikot-ikot naman si Chekyang sa loob ng silid. Maliwanag na may nais siyang itanong ngunit nag-aalangan pa rin. Galit pa rin si Chekyang dahil sa sulat ni Min Hyorin. Nang makita ni Li Xin ang kanyang pag-aaligid, pinayagan niya itong maupo sa tabi niya habang nagtatrabaho. Ngunit nagtanong si Chekyang ng isang katawa-tawang bagay. Sinabi niyang kung ang pambansang tatak ay durugin hanggang maging buto ng melekoten at kainin, magiging masarap ito. Pagkarinig niyon, tanging tingin na may pagkabalisa ang naibigay ni Li Xin sa kanyang asawa. Matapos magtanong ng iba't ibang bagay, biglang nakatanggap si Chekyang ng nakakakilig na salita mula sa kanyang asawa na malulungkot siya kung wala si Chekyang sa tabi niya. Dahil dito, masaya siyang lumabas ng silid at gama ng kanyang pakiramdam. Samantala, dahil nakabili ng insurance mula sa ina ni Chekyang ang hari nang marinig na siya ay may sakit, ayon sa patakaran ng insurance, pinayagang pumasok sa palasyo ang mga magulang ni Chekyang upang dalawin ang hari. Marami silang dalang regalo para sa kanya. Sa parehong oras, opisyal na na-promote bilang reyna ang ina ni Li Il at naibalik ang posisyon sa palasyo. Matapos mabigang matawag si prinsesa ng korona sa kanyang palasyo, personal na nagpunta ang reyna sa silanganing palasyo upang makita si Chekyang. Dito, lantaran siyang sumailalim sa iba't ibang pagsusuri at hamon hinggil sa kanyang pag-aaral at pamumuhay sa loob ng palasyo. Walang pag-aalinlangang pinuna ng reyna si Chekyang sa kakulangan ng focus sa pag-aaral at mabilis na pag-angkop sa buhay royal. Buti na lamang at dumating si Li Il sa tamang oras upang iligtas si Chekyang. Ayaw niyang makita ang babaeng mahal niya na ganoon ng traitor. Dinala niya si Chekyang sa aklatan kung saan matagal silang nag-usap. Nang makita niyang tumutugtog ng zither si Chekyang, hindi napigilan ni Prinsipe Li Il ang pagpitik ng kanyang damdamin. Naalala niya ang mga sandali ng kanilang pagkikita at pagsasama. Napagtanto niyang napuno na ng kanyang imahe ang puso niya nang hindi niya namamalayan. Nagpatuloy ang dalawa sa masayang pagbibiruan, pagkanta, at pagsasayaw. Gayunman, nasaksihan ng nakatayo sa ibaba at nagmamasid na si Li Xin ang eksenang yun. Sa panahong yun, mas lumalaganap ang mga tsismis tungkol sa prinsipe ng korona, na ikinabahala ng parehong reyna at ina ng reyna. Dagdag pa rito, lalong lumalala ang karamdaman ng hari. Sa huli, kahit hindi pa dumating ang nakatakdang oras, nagpa siya ang ina ng reyna na pabilisin ang gabing pang mag-asawa ni Li Xin at Chekyang, umaasang magkakaroon agad ng apo. Agad na naghanda ang buong palasyo para sa espesyal na gabing yun. Binigyan si Li Xin ng gamot ng mga manggagamot ng palasyo, habang dinala si Chekyang sa salon at inisikaso ng mabuti ng mga katulong. Samantala, nang mabalitaan ng ina ni Li Il ang plano para sa gabing yun, agad niyang tinawag si Prinsipe Li Il upang kausapin. Sinabi niyang maaaring nag-aalala ang ina ni Li Xin para sa kanyang posisyon kaya nais nitong pabilisin ang mga pangyayari. Dahil dito, labis na nagalit si Li Il at ayaw tanggapin ang sitwasyon. Agad niyang naisip na tumakas upang pigilan ito. Subalit, mga gwardiya ang inilagay sa harap ng pinto, kaya't hindi siya makaalis kahit nais niya. Samantala, matapos may sama sina Li Xin at Chekyang sa silid, agad na umalis ang mga katulong at ikinandado ang pinto sa labas. Sa puntong yun, nahulaan na nila ang intensyon ng mga nakakatanda. Sa loob ng silid, nakapatay ang pampainit kaya unti-unting lumamig ang paligid. Isang kumot lamang ang nasa banig.
Dahil malamig ang panahon, sinabi ni Li Shen kay Chekyang na sumiksik na lang sa kumot at matulog, at huwag nang mahiya. Pagkatapos, nahirapan si Chekyang dahil sa malaki at mabigat na headdress kaya't hindi niya alam kung paano ito aalisin. Tinulungan siya ni Li Shen upang alisin ang headdress, ngunit nagsimula ring umalingaw sa silid ang mga ungol ni Chekyang sanhi ng hapdi, bagay na nagbigay ng tsismis at iba't ibang imahinasyon sa mga katulong sa labas. Pagkatapos ng headdress, naging problema naman ang pambansang kasuutan na labis ang kalakip at kumakaluskos sa bawat galaw. Malamig na sinabi ni Li Shen kay Chekyang na alisin na ito. Pagkarinig nito, agad namang tumutol si Chekyang at nagtanong kung bakit kailangan niyang maghubad. Sa labas, bahagya lamang narinig ng mga katulong ang salitang, alisin, at hubad ng damit, kaya't namula sila at nagtitigan ng palihim. Sa loob, nakaramdam ng pagkapahiya si Li Shen sapagkat may damdamin na siya para kay Chekyang. Bilang isang kabataang prinsipe, ang makasalo sa kumot ang kanyang asawa sa gabing yun, dagdag pa ang epekto ng tonic, ay mahirap pigilan ang mga damdaming lumilitaw. Paikat-ikot siyang nag-isip, saka napabuntong hininga at iminungkahing sundin na lamang ang kagustuhan ng nakatatanda. Siyempre, tumutol agad si Chekyang. Sa huli, pinili nilang pigilan ang damdamin at gawin ang iba't ibang bagay upang mawala ang tensiyong bumabalot sa kanila. Nag-ehersisyo sila, naglaro ng baraha, at sinubukan ang kung ano-anong gawain upang kalimutan ang sitwasyon. Habang nag-exercise sila, narinig ng mga alalay ang mga ungol at nagbasa ang kanilang mga mata sa pagtawa. Sa pagtatapos, dahil sa sobrang pagod at antok, tinapos nila ang mahabang gabi sa isang maikling halik. Sa labas, agad namang iniulat ng mga katulong sa ina ng reyna at sa reyna na naging matagumpay ang dakilang pangyayari. Lubos na masaya ang mga nakatatanda. Masaya nilang binati at kinongratulehan ng isa't isa, nang hindi nila alam na sa silid na yon ay mahimbing at masayang natutulog si Chekyang. Samantala, si Li Shen ay nakahiga at nagbibilang ng mga tupa, umaasang dumating kaagad ang umaga. Kinabukasan ng umaga, hindi nila namalayang magkayakap pala silang dalawa habang mahimbing na natutulog. Nang sila ay magising, agad nilang binuksan ang kanilang mga mata. Sila ay nagulat at napasigaw ng malakas, at pagkatapos ay nagtalo kung sino ang lumampas sa hangganan. Sinabi ni Li Shen na kahapon ay mayroon lamang silang isang segundong halik. Sa sandaling yon, hindi raw niya nakontrol ang kanyang sarili. Nang marinig ito, labis na nagalit si Chekyang hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Agad niyang iniwan si Li Shen at tumakbo ng diretso pabalik sa kanyang silid. Ngunit paglabas pa lamang niya sa balkonahe, nasalubong niya si Li Yul na naghihintay doon. May pag-aalala niyang tinanong kung siya ay ayos lamang. Nang sabihin ni Chekyang na siya ay ayos lamang, agad siyang niyakap ni Li Yul. Ngunit kaagad ding lumitaw si Li Shen. Agad niyang hinayla ang kanyang asawa palabas sa mga bisig ni Li Yul. Hindi pa doon natapos ang lahat, dahil malamig na pinagalitan ni Li Shen si Li Yul. Muling nagtalo sina Chekyang at Li Shen. Nainis si Li Shen sa naging asal ni Chekyang. Nang halikan niya si Chekyang, malinaw na ipinakita nito ang kanyang pagkamuhi. Ngunit kapag kasama niya si Li Yul, siya ay tila labis na komportable. Dahil sa matinding galit, pinalayas ni Li Shen si Chekyang. Pagkatapos nito, hinanap ni Chekyang si Li Yul upang tanungin kung bakit siya niyakap nito noong umagang yon. Sa pagkakataong yon, hindi na rin nais ni Li Yul na itago pa ang katotohanan kay Chekyang. Buong seryoso niyang inamin ang kanyang damdamin at sinabi na mahal niya si Chekyang. Noon, hindi alam ni Li Yul na mayroon pala siyang kasunduan ng pagpapakasal kay Chekyang. Ang posisyon bilang prinsipe ng korona ay nararapat sanang mapasa kanya, ngunit ito ay kinuha ni Li Shen. Ipinahayag ni Li Yul na babawiin niya ang kung ano ang nararapat na mapasa kanya. Hanggat papayag si Chekyang na pakasalan si Li Yul, handa siyang alagaan ito sa buong natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, nakipagkita si Li Yul kay Min Hyorin at ikinwento niya ang tungkol sa gabing puno ng pagmamahalan ni Li Shen at Chekyang. Masakit sa kanyang damdamin na sinabi niyang kahit nais niya, wala siyang magawa upang pigilan ito. Pagkatapos nito, tinanong ni Li Yul si Min Hyorin kung nananatili pa rin ba ang kanyang kumpiyansa na makukuha niya ang puso ni Li Shen. Matatag pa ring sumagot si Min Hyorin na hindi pa raw talaga siya nagsisimula. Kaya paano raw masasabi kung sino ang nanalo o natalo? Sa panahong yun, nagsimulang kumalat ang mga larawan ng paglalakbay ni Li Shen at Min Hyorin sa Thailand. Lubos na nagalit ang mga kaibigan ni Chekyang. Agad nilang pinuntahan si Min Hyorin at tinakat siya na huwag agawin ang asawa ng iba. Nang gabing yun, nang bumalik si Chekyang sa kanyang silid, nakita niya ang isang bante ng mga larawan na nakapatong sa mesa. Lahat ng ito ay mga larawan ni Li Shen at Min Hyorin sa Thailand. Maging ang mga larawang sila ay naghahalikan ay malinaw na nakaimprenta. Kasabay nito, nagtipon ng pamilya ni Li Shen upang pag-usapan ang mga larawang nagdulot ng malaking kaguluhan. Napagkasunduan ng lahat sa palasyo na pinakamainam na huwag ipakita ang mga larawang yun kay Chekyang, ngunit hindi nila inaasahan na nakita na niya ang mga ito. Kinabukasan ng umaga, nang pumasok siya sa paaralan, kapansin-pansing nagbago ang kilos at asal ni Chekyang.
Siya ay mukhang malungkot, at lalong naging halata ito tuwing nakikita niya si Min Hyorin, dahil patuloy pa ring bumabagabag sa kanyang isipan ang mga larawang natanggap niya noong nakaraang gabi. Nang mapagtanto ito, tinawag ni Lee Yul si Chaekyung upang makipag-usap ng pribado. Sinabi niya na hindi pag-ibig kundi awa lamang ang nararamdaman ni Lee Shin sa kanya, samantalang tunay ang pagmamahal niya kay Chaekyung. Dahil sa labis na pagod at pressure, pumayag si Chaekyung na samahan si Lee Yul palabas para maibsan ang kanyang sama ng loob. Pinuntahan nila ang ilog, kung saan hindi na napigilan ni Chaekyung ang kanyang damdamin at umiyak sa balikat ni Lee Yul. Dinala siya ni Lee Yul sa music hall para mag-relax, at pagkatapos ay sa amusement park. Masaya ang hapon nila, ngunit sa gabi, pinayuhan ni Chaekyung si Lee Yul na umuwi na, habang siya ay naglakad-lakad mag-isa, nagtatago gamit ang helmet. Nang malaman ni Lee Shin na hindi pa nakauwi si Chaekyung, labis siyang nag-alala. Tinawagan niya si Lee Yul, ngunit wala rin itong ideya. Nagmadali si Lee Shin sa kwarto ni Chaekyung at nakita ang mga larawan ni Lee Shin at Min Hyorin doon, kaya lalo siyang nabahala. Pinuntahan nila ang bawat sulok, ngunit hindi pa rin natagpuan si Chaekyung. Naalala ni Lee Yul ang library, kung saan dinala niya si Chaekyung dati. Agad siyang tumakbo roon at, tulad ng inaasahan, nakita niya si Chaekyung na nakaupo mag-isa. Hindi nag-atubili si Lee Yul na sabihing maaari niyang dalhin si Chaekyung palabas ng palasyo kung gusto niya. Ngunit dumating si Lee Shin sa library. Nang makita siyang hawak ni Lee Yul, agad niyang tinungo at sinuntok si Lee Yul, saka kinuha pabalik si Chaekyung sa palasyo. Sa daan pauwi, huminto sila upang mag-usap. Sinabi ni Lee Shin kay Chaekyung kung gaano siya nag-alala sa kanya at pinayuhan siya na huwag masyadong malungkot sa mga larawan. Maingat na sinabi ni Chaekyung na wala na siyang pakialam sa bagay na yun. Nauunawaan niya ang kanyang posisyon at kalagayan. Ngunit dahil sa mabuting pagtrato ni Lee Shin sa kanya, nagkaroon siya ng mga ilusyon. Sa pagkakataong ito, ayaw na niyang umasa pa sa anumang bagay. Sumang-ayon siya na maghintay ng 3 taon at pagkatapos ay magdiborsyo. Nagalit si Lee Shin sa mga salitang yun. Nagpatuloy ang dalawa sa pagtatalo tungkol sa diborsyo. Sinabi ni Lee Shin na naging malungkot siya sa nakalipas na 19 na taon. Ngunit mula nang makilala niya si Chaekyung, malaki ang nabago sa kanya. Inamin niya na ang totoong nais niya ay makasama si Chaekyung magpakailanman. Matapos nilang ilabas ang kanilang saloobin, tahimik silang nagyakap ng matagal, na para bang pinagtitibay ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Pagkatapos magkasundo, ibinahagi nila ang masasayang sandali, nagkwentuhan at nagbiruan. Hindi nagtagal, kumalat sa buong palasyo ang balita na binugbog ni Lee Shin si Lee Yul sa loob lamang ng isang gabi. Maging ang pahayagan sa labas ay nagulat ng insidente. Nang marinig ang balita, agad na tinawagan ng ina ni Lee Yul ang reyna upang pag-alitan at akusahan itong hindi marunong magpalaki ng anak. Alam ni Lee Yul na ang kanyang ina ang nagpakalat ng balita ngunit hindi niya ito mapigilan. Labis na nalungkot si Lee Yul sa kanyang kalagayan. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa paaralan. Nag-alala si Chaekyung para sa kanya at pinuntahan siya, ngunit tumanggi siyang makipagkita. Samantala, narinig ng mga magulang ni Chaekyung sa kanilang tahanan na marahas si Lee Shin, kaya labis silang nag-alala para sa kanilang anak. Hindi nila alam kung magiging maayos ang buhay ni Chaekyung sa palasyo. Inisip ng mga magulang ni Chaekyung ang sari-saring sitwasyon na may kinalaman kay Lee Shin na maaaring magpahirap sa kanilang anak. Ngunit matapos mag-isip ng mabuti, napagtanto nila na hindi madaling apihin ang kanilang anak. Kaya marahil ang dapat mag-alala ay ang prinsipe ng korona at hindi si Chaekyung. Habang abala ang lahat sa palasyo sa pag-uusap tungkol sa karahasan at nangangamba na maapektuhan ang imahe ni Lee Shin, may ibang bumabagabag kay Chaekyung. Naalala niya na tinukso siya ni Lee Shin sa pagiging mataba, kaya nagpasya siyang mag-ehersisyo upang magkaroon ng maliit na baywang. Hindi lamang siya mag-isa sa pag-ehersisyo, hinihila rin niya ang mga katulong sa palasyo at pinapagsanay sila araw at gabi. Hindi nagtagal, sumama si Chaekyung kay Lee Shin sa isang pagpupulong sa embahada ng France. Lumitaw silang masaya at magkasama. Ang paglalakbay na ito ay ginawa upang pawiin ang mga tsismis ukol sa hidwaan nila bilang mag-asawa. Habang abala ang lahat sa panunood ng konsyerto, nakatulog si Chaekyung sa teatro. Mahimbing at maaliwalas ang kanyang pagtulog. Nakaupo si Lee Shin sa tabi niya at nakaramdam ng hiya para sa kanyang asawa. Sinubukan niyang gisingin si Chaekyung, ngunit kahit anong pag-alog niya ay hindi pa rin ito mabuksan ang kanyang mga mata. Matapos nito, kinailangang magpunta si Chaekyung sa banyo upang maghilamos at magising. Ngunit paglakad niya, nadulas siya at nabali ang talampakan ng kanyang sapatos. Nang makita ni Lee Shin ang pangyayari, napabuntong hininga lamang siya. Pagkatapos, sinira rin niya ang talampakan ng kabilang sapatos upang mas madali itong makalakad. Sumunod, lumahok ang dalawa sa panayam ng mga mamamahayag. Nagtanong ang mga reporter tungkol sa karahasan sa pagitan ni Lee Shin at Lee Yul, at pagkatapos ay ukol sa mga tsismis na may hidwaan sila ng kanyang asawa. Upang pawiin ang mga tsismis, hinalikan ni Lee Shin si Chaekyung sa pisngi sa harap ng media, dahilan upang magmadali ang mga litratista sa pagkuha ng larawan.
Pagkatapos nito, sa kahilingan ng ina ng reyna, nagsama-sama ang buong pamilya para kumain at magpakuha ng mga alaala sa larawan. Naganap ang pagkain sa masaya ngunit pilit na kapaligiran dahil may kanya-kanyang layunin ang bawat isa. Habang kumakain, aksidenteng nakagat ni Chekyang ang kanyang dila kaya damyugo ang kanyang bibig. Nang makita ito, agad tumayo si Li Xin upang kumuha ng gamot. Ngunit sa sandaling yon, mabilis ding tumayo si Liul mula sa mesa. Kumuha siya ng panyong may balot na yelo at tumakbo sa kabilang mesa upang ibigay ito kay Chekyang. Ang mabilis na kilos ni Liul ay nagbigay ng hinala sa mga nakatatanda sa mesa na may kakaibang nangyayari. Matapos ang pagkain, nagtipon-tipon ng lahat upang magkwentuhan sa loob ng palasyo. Sa gitna nito, biglang nagbigay ng mapanuyang salita si Liul tungkol sa palasyo, ukol sa kawalan nito ng saysay, na para bang lahat ay isang nakahandang palabas. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Liul at Li Xin tungkol sa halaga ng pamilya royal at ang tunay na papel ng palasyo para sa mga tao. Walang sino man ang nagpaubaya. Nagtagal ang pagtatalo hanggang sa kailangan ng mamagitin ng hari upang ito'y matigil. Pagkatapos noon, nagpunta si Liul sa balkonahe upang makipag-usap kay Chekyang. Habang nag-uusap, biglang lumitaw si Li Xin. Tahimik lang siyang lumapit, saka hinawakan ng kamay ni Chekyang at hinila siya papasok. Bago umalis, tumingin si Li Xin sa kanyang kapatid ng matalim na tingin na tila nais ipahayag ang kanyang pag-aangkin. Pagkatapos, dinala ni Li Xin si Chekyang sa tabing dagat. Sinasabi ng iba na matapos ang ulan, lumino ang langit, at kung tunay na nagmamahalan, maaari kayong pumunta saan man basta't magkasama. Nagkaroon ng dalawa ng masayang mga sandali sa dalampasigan. Nagpakuha sila ng mga larawan at nagtamasa ng tunay na kaligayahan. Sa oras na ito, wala na sa anyo ni Li Xin ang pagiging seryosong prinsipe ng korona. Bagkus, isa na siyang masayahin at masiglang binata. Matapos maglaro-laro, dinala ni Li Xin si Chekyang sa Hong Kong, isang lugar na madalas puntahan ng mga miyembro ng royal family tuwing tag-init para magpahinga. Pangunahing layunin ng kanilang paglalakbay ay ang masilayan ng pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat. Kaya't nagdesisyon silang manatili doon ng isang gabi. Sa romantikong atmosfera na parang honeymoon, nagpunta ang dalawa sa supermarket, bumili ng mga kailangan, at nagluto ng magkasama. Dahil sa karanasan ni Li Xin sa military training, ipinakita niya na mahusay siya sa pagluluto. Ang pagkain ay naganap sa napakainit na atmosfera, tila isang batang mag-asawa na nag-e-enjoy sa kanilang pribadong oras. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa para sa pagsikat ng araw, ngunit hindi naging maganda ang panahon, kaya kinansela ang plano. Hindi nagpaawat, binuksan nila ang lahat ng larawan na kuha nila sa paglalakbay at sabay na tiningnan, sabay na nagtawanan at nagbiro ng masaya. Sa ibang pangyayari, nagpa siya ang mga magulang ni Chekyang na bilhan siya ng kotse, dahil na-damage niya ang kotse ng Queen Mother at para mas madali ang kanyang pagbiyahe. Kasabay nito, mas umunlad ang insurance business ng ina ni Chekyang dahil sa koneksyon sa royal family, at mabilis niyang nakamit ang taguri na Queen of Insurance na nagdala rin ng malaking kita. Samantala, unti-unti nang nag-alinlangan ng hari dahil sa mga sinabi ng ina ni Liil, at kasabay ng mga nakaguguluhang aksyon ni Li Xin, unti-unti niyang nawala ng tiwala sa anak. Si Minyu rin, sa kabila ng paulit-ulit niyang pagsisikap na mapasaiyo si Li Xin, hindi matanggap ang katotohanan at gumawa ng isang mapanganib na hakbang, uminom siya ng sleeping pills para makalimot sa sakit ng damdamin. Nang marinig ang balita, agad na nagpunta si Li Xin sa ospital, ngunit labis siyang nag-alala at naging hindi komportable sa kanyang ex, matapos bitikyusan ng mapanganib na kilos ni Minyu rin, matatag na iniwan ni Li Xin ang lugar. Di naglaon, pumunta rin si Choi Kyang sa ospital, ngunit pinalaya siya ni Minyu rin. Dumating rin ang ina ni Liil at hindi nag-atubiling sabihin na balang araw, kapag natapos ang lahat, babalik si Li Xin kay Minyu rin. Kasabay ng insidente, kumalat sa media ang balita tungkol kay Minyu rin, kaya nag-ulo ang buong royal family. Nagalit ang hari kay Li Xin, at sa kabila ng panghihikayat ni Choi Kyang, nagpa siya si Li Xin na umalis sa palasyo. Sa wakas, pinuntahan niya si Minyu rin upang ayusin ang nangyari. Nagpakumbaba si Minyu rin at paulit-ulit humingi ng tawad, ngunit mariing itinanggi ni Li Xin ang anumang dahilan at sinabi lang na lamabis na siya. Matapos nito, malamig niyang iniwan si Minyu rin. Pagkatapos, pumunta si Li Xin sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa horse racing club. Kahit na maingay at masaya sa paligid, patuloy na gumugulong sa kanyang isipan ang mga salita ng hari, kaya labis siyang pagod at naiipit. Isa sa kanyang mga kaibigan, na matagal nang may lihim na damdamin kay Minyu rin, labis ding nagalit at pinagalitan si Li Xin dahil sa nangyari. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa bar nang makipagsuntukan ng grupo ni Li Xin sa ibang kabataan, kaya kinailangan ng pulis na magsaliksik, na lalong nagdulot ng gulo sa buong royal family. Labis itong ikinabahala ni Chekyang dahil simula nang umalis si Li Xin, hindi siya mapakali at nag-aalala para sa kaligtasan nito. Nang bumalik si Li Xin sa palasyo, nagtangkang alamin ni Chekyang kung ano ang nangyari, ngunit tumanggi si Li Xin na magsalita.
Hindi na nakatiis si Chekyang, kaya direktang pumunta sa kwarto ni Lee Shin at pinagalitan siya sa pagdadala ng lahat ng pasanin mag-isa. Sinabi rin niya kung gaano siya nag-aalala at hindi nakagawa ng anuman buong araw, natatakot na sa mainit na ugali ni Lee Shin ay magdulot ito ng malaking problema. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan siya ni Lee Shin at mahigpit siyang niyakap, hindi na siya pinakawalan. Kasabay nito, matapos marinig ang kabaliwan ni Min Yurin, tinawag siya ng queen sa palasyo upang ipaliwanag ang sitwasyon sa royal family at kinilala ang matibay na karakter ng dalaga. Kung pumayag si Min Yurin, handang tumulong ang palasyo upang magkaroon siya ng mas maayos na kondisyon sa pag-aaral. Tahimik na nakinig si Min Yurin at nauunawaan niya na nais ng ina ni Lee Shin na paghiwalayin sila ni Choi Kyung. Ngunit hindi siya sumang-ayon dito dahil alam niyang wala ng pag-ibig si Lee Shin para sa kanya. Pag-alis mula sa palasyo, aksidenteng nakatagpo ni Min Yurin si Choi Kyung. Naupo silang dalawa upang mag-usap. Sa gitna ng pag-uusap, hiniling ni Min Yurin na alagaan at mahalin pa ni Choi Kyung si Lee Shin dahil siya ang pinakakailangang mahalin sa oras na ito. Pagkatapos nito, lumapit din ang ina ni Lee Wol kay Min Yurin. Umaasa pa rin siya na makakampi si Min Yurin sa kanya upang sirain ang pamilya ni Lee Shin. Sa mga sandaling yon, lubos nang nauunawaan ni Min Yurin ang lahat. Tinanggap niyang sumuko na dahil alam niyang tuluyan nang nawala ang damdamin ni Lee Shin para sa kanya. Tapat niyang sinabi na ayaw na niyang makisali sa digmaang ito. Ang tanging nais niya ngayon ay mag-focus sa kanyang karera at maging isang mahusay na ballet artist. Dumalo si Min Yurin sa isang panayam ng media upang linawin ang lahat. Inamin niya na siya ay isa lamang kaklase ng prinsipe ng korona. Kinumpirma rin niyang umamin ito ng damdamin sa kanya ngunit siya mismo ang tumanggi dahil gusto niyang tuparin ang pangarap sa ballet. Pinagtibay niyang siya ang kusang bumitaw sa pagkakataon at wala namang ginawang pag-aagawan si Choi Kyung gaya ng isinulat ng media. Samantala, matapos bilhan ang bagong kotse ng ina si Choi Kyung, nagsimula siyang magprakti ng pagmamaneho sa tulong ng kanyang asawa. Ngunit lubhang nakakatakot ang kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Kahit ang pangunawa niya sa konsepto ng pagmamaneho ay mahina, kaya maraming beses natakot si Lee Shin. Umiikot lang sila sa kalsada ngunit kahit gaano karaming ensayo, walang naging progreso. Si Lee Shin ay parehong naiinis at walang magawa, ngunit lalong lumalim ang kanyang damdamin para sa asawa. Hindi nagtagal, humiling si Lee Yul sa ina ni Lee Shin na magdaos ng salo-salo sa labas ng palasyo, na may dahilan na ito ay para ipagdiwang ang kanyang kaarawan at batiin ang lahat sa pagtatapos ng kanilang kurso. Dumalo rin sa imbitasyon sina Lee Shin, Choi Kyung, at ang grupo ng mga kaibigan niya. Samantala, napansin ng ina ni Lee Yul na aktibong nag-iimbestiga ang reyna at nakakuha ng maraming pahiwatig hinggil sa katotohanan. Natakot ang ina ni Lee Yul na mabunyag ang katotohanan, kaya iniutos agad na may ilang tao ang umalis ng bansa upang maiwasan ang pagkakadiskubre. Sa kabilang banda, tahimik ding nakipagpulong si Lee Yul sa maraming tao sa palasyo, lalo na sa mga nakakakilala sa kanyang ama. Malinaw ang layunin ni Lee Yul, gusto niyang patalsikin si Lee Shin mula sa trono. Pagkatapos, nagbakasyon ang buong grupo ng kabataan ayon sa plano. Pinili ni Choi Kyung na siya mismo ang magmaneho, kasama ang tatlo niyang malalapit na kaibigan. Samantala, mag-isa lang bumiyahe si Lee Shin at may kanya-kanyang ruta ang iba. Ngunit dahil napakahina ng pagmamaneho ni Choi Kyung, inabot sila ng mahigit 3 oras bago makarating. Kaya matagal naghihintay ang grupo. Pagdating nila, agad nagreklamo si Lee Shin sa tagal ni Choi Kyung. Samantala, sinadya ni Lee Yul na maglakad ng mabagal kaysa kay Choi Kyung dahil nag-aalala na baka may mangyari sa kanya sa biyahe. Sa pagdating nila sa hotel para mag-check-in, natuklasan nilang limitado ang bilang ng kwarto kaya lahat ng lalaki ay magkasama sa iisang kwarto, magkasama ang mga babae sa isa. At ang natitirang kwarto ay para kina Lee Shin at Choi Kyung. Agad pumasok sa kwarto si Choi Kyung upang kunin ang kanyang gamit para maligo. Biglang pumasok si Lee Shin, dahilan upang siya ay kabahan at magtago sa aparador. Mula sa loob ng aparador, nakita ni Choi Kyung na naghubad si Lee Shin upang maligo. Sinubukan niyang pigilan ang sarili na tumingin ngunit patuloy pa rin siyang nakatitig. Naupo lamang siya sa loob at nakatulog ng hindi namamalayan. Pagkatapos maligo, lumabas si Lee Shin at nakita agad si Choi Kyung na nahulog mula sa aparador. Lubos siyang nabigla sa pangyayari. Kahit sinabi ni Choi Kyung na wala siyang nakita, malinaw na iba ang ipinapahayag ng kanyang mukha. Naramdaman ni Lee Shin ang matinding hiya sa sitwasyon. Ngunit kahit siya ay nagalit, wala siyang magawa sa kanyang makulit na asawa. Kinabukasan, nang magising si Lee Shin, nakita niyang may video camera sa mesa. Binuksan niya ito dala ng kuryosidad. Nabigla siya nang makita sa video na ginawa siyang biro ng kanyang asawa, kung saan tinali ni Choi Kyung ang kanyang buhok at nilagyan siya ng lipstick habang natutulog, na lalo niyang ikinagalit. Naisip niyang gumanti at mag-record din ng video. Subalit nang handa na siyang magbiro, bigla siyang naaakit kay Choi Kyung at hindi na niya napigil ang halikan nito. Ang sandaling yun ay aksidenteng naitala sa camera. Samantala, sa gitna ng masayang pagdiriwang ng kaarawan, nagsimulang lumitaw ang seryosong mga usapin tungkol sa posisyon ng prinsipe ng korona.
Nagpulong ang mga nakatatanda at matataas na opisyal ng palasyo upang talakayin ang sunod-sunod na pangyayari kay Prinsipe ng Corona Li Xin. Marami ang nagsabi na kumpara kay Li Xin, mas angkop si Liyul na maging susunod na emperador. Maging ang emperador ay nagsimulang mag-alinlangan. Inamin niyang mas nararamdaman niyang mas bagay si Liyul na magmana ng trono kaysa sa sariling anak. Samantala, pagkagising ni Choi Qiang, agad niyang kinuha ang video camera upang asarin si Li Xin sa harap ng kanyang mga kaibigan. Inisip niyang siya ay matutuwa sa mapapanood niya. Ngunit ang lumabas sa screen ay ang sarili niyang mahimbing na pagtulog at ang palihim na paghalik sa kanya ni Li Xin. Pareho silang sobrang nahiya sa patuloy na pagbibiro. Sa pagdiriwang ng kaarawan, napakasigla ng buong kapaligiran. Lahat ay hinaipan ng kandila, kinain ng cake, at nagtaas ng baso upang ipagdiwang. Sa gitna ng party, pinaalalahanan ni Min Hyo rin si Li Xin na allergic siya sa peach champagne, kaya hindi niya dapat inumin ito. Kasunod, binanggit niya ang mga lumang alaala tungkol sa allergy ni Li Xin at kung paano siya nag-react noon. Tinanong din ni Min Hyo rin kung naibahagi na ni Li Xin ang tungkol sa kanyang peanut allergy kay Choi Qiang. Tahimik na sumagot si Li Xin na hindi pa niya nasabi. Nang marinig ito, nakaramdam si Choi Qiang ng lungkot at napagtanto niya na napakalayo ng distansya nila ni Li Xin, hanggang sa hindi niya alam ang mga simpleng bagay tungkol sa kanya. Hindi rito nagtapos ang kanyang sama ng loob. Nadinig ni Choi Qiang ang usapan ni Li Xin at Min Hyo rin tungkol sa plano niyang mag-aral sa ibang bansa, at hindi siya kasama sa plano. Nadama niyang labis ang pagkadismaya, kaya tahimik siyang umalis. Habang masaya ang iba, aksidenteng nasunog ni Choi Qiang ang kanyang kamay. Agad na tumakbo si Liyul para kumuha ng yelo at siya'y tinulungan. Habang nagmamadali, nahulog ang dalawa sa isa't isa sa harap ng mga kaibigan nila, nalaking gulat ng mga ito. Nakita ni Li Xin ang alalahanin ni Choi Qiang kay Liyul, at hindi niya mapigilan ang selos. Kahit ang mga kaibigan nila ay ramdam ang kakaibang tensyon, ngunit walang nang ahas magsalita. Matapos tulungan si Liyul na mabandage ang sugat, naupo si Choi Qiang at ibinahagi sa kanya ang kanyang damdamin tungkol kay Li Xin. Tahimik na nakinig si Liyul at pagkatapos ay mahinaong sinabi na may regalo siya para sa kanya. Bago pa man makareact si Choi Qiang, damaykit si Liyul at hinalikan ang kanyang noo. Aksidenteng nakita ni Li Xin ang eksenang yun mula sa malayo. Hindi nag-atubili si Li Xin, lumapit at hinila si Choi Qiang pabalik sa kanyang silid. Pagbalik, hindi niya maitago ang galit at sinisi si Choi Qiang sa kanyang ginawa, na nauwi sa panibagong matinding pagtatalo. Matapat na sinabi ni Choi Qiang na ang dahilan kung bakit siya malapit kay Liyul ay dahil siya ay laging tapat, samantalang si Li Xin ay hindi, kaya't mahirap mapalapit ang distansya nila. Parang idinagdag nito ang apoy sa galit ni Li Xin. Labis ang kanyang inis sa nakitang pagiging malapit ng asawa sa ibang lalaki, at sa hindi na niya makontrol ang sarili, pinilit niyang halikan si Choi Qiang. Ngunit agad naman siyang hinampas ni Choi Qiang upang ipakita na hindi niya tinatanggap ang pilit na halik. Ang pangyayaring ito sa party ay lalong nagpahaba ng distansya nila. Dahil dito, mas tense kaysa dati ang relasyon nila. Alam ni Li Xin na galit pa rin si Choi Qiang dahil pinilit niyang halikan siya, ngunit pinili pa rin niyang pumunta sa silid ni Choi Qiang upang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit para kay Li Xin, na palaging mapagmataas at bilang crown prince, ang paghingi ng tawad ay hindi sanay sa kanya. Kaya't kahit nagtangkang humingi ng pasensya, hindi niya alam kung paano pakalmeyin ang asawa, at nauwi muli sa pagtatalo. Parehong umalis na may iniwang sakit at sama ng loob, at walang nagbitiw. Di nagtagal, tinawag ng Queen Mother ang kanyang mga apo para mag-usap. Pinag-usapan ang kanilang paglalakbay, ngunit alam ng lahat na ang tunay na layunin ay ayusin ang alitan ni Li Xin at Liyul. Hiniling ng Queen Mother na kung may mangyari sa hinaharap, tulungan nila ang isa't isa dahil dalawa lamang ang kanyang apo at ayaw niya silang magtunggali bilang kaaway. Pagkatapos, nagpasya si Li Xin na isauli ang kahon kay Min Hyo rin. Pumunta siya sa ballet studio kung saan naghahanda si Min Hyo rin para sa performance. Kasabay nito, nandun sina Choi Qiang at Liyul upang suportahan si Min Hyo rin. Ngunit sa pagpasok nila, bigla silang huminto nang makita si Li Xin sa entablado kasama si Min Hyo rin na tila malapit sa isa't isa. Hindi komportable si Choi Qiang sa eksena. Ngunit ang totoo, naipit lamang si Min Hyo rin at si Li Xin ay tumutulong lamang sa kanya na tumayo. Mula rito, nagkaroon ng sunod-sunod na hindi pagkakaintindihan at mas lalo pang lumayo ang distansya ni Li Xin at Choi Qiang. Nang hinanap ni Li Xin si Choi Qiang sa palasyo, hindi niya siya makita. Sa puntong ito, nakatakas si Choi Qiang sa attic, kung saan madalas pumunta si Li Xin kapag kailangan ng pribadong espasyo. Napuno ng maraming iniisip si Choi Qiang, ngunit hindi niya alam kanino ito ibabahagi. Samantala, pumunta si Li Xin sa library kung saan nakita niya si Choi Qiang kasama si Liyul noong nakaraang araw. Habang nagbabasa ng libro, bigla niyang nakita ang isang larawan ng kanyang ama at ng ina ni Liyul. Sa larawan, kitang-kita ang pagmamahala nila. Labis na nagulat si Li Xin dahil hindi niya inakala na may espesyal na relasyon pala ang kanyang ama sa ina ni Liyul. Kasabay nito, abala ang lahat sa paaralan sa paghahanda para sa graduation ceremony.
Lumabas si Chekyang kasama ang kanyang mga kaibigan para kumain ng simpleng pagkain at subukang mag-enjoy sa huling sandali bago pumasok sa bagong yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos, kinuha ni Lee Shin si Chekyang at dinala pabalik sa palasyo. Alam niyang marami siyang iniisip, ngunit ayaw niyang pilitin ang asawa na magsalita, kaya sa halip na tanungin, pinili niyang dalhin siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang nakatayo sa harap ng bahay ni Choi Kyung, mahina kong ipinaalala ni Lee Shin kay Choi Kyung na manatili magdamag kasama ang kanyang mga magulang. Inamin niya na, sa kasalukuyang sitwasyon, yun lamang ang bagay na kaya niyang gawin upang makabawi sa kanya. Nais niyang magkaroon siya ng maginhawang oras kasama ang pamilya at hindi masyadong mag-alala. Lubos ang kaligayahan ng buong pamilya ni Choi Kyung sa kanilang muling pagkikita. Hindi maitago ng kanyang mga magulang at nakababatang kapatid ang tuwa. Nagsimula silang maghanda ng masarap na pagkain upang magsama-sama. Isinagawa ang hapunan sa isang maginhawang kapaligiran, malayo sa mahigpit na mga patakaran ng palasyo. Ngunit ng oras na upang matulog, nais ni Choi Kyung na manatili magdamag kasama ang kanyang mga magulang gaya nung siya ay bata pa. Ngunit ang kanyang ina ay mas mahinahon at makatwiran kaysa sa sinumang nasa pamilya. Matatag na itinuro ng ina kay Choi Kyung na huwag na magpalipas ng gabi roon. Ipinaalala ng ina na kahit nananatili siyang bata sa paningin nilang magulang, si Choi Kyung ay prinsesa ng korona na ngayon. Dahil dito, hindi siya maaaring manatili sa labas ng palasyo ng ganoon. Banilinan ng ina na kapag naninirahan sa palasyo, kailangan sundin ni Choi Kyung ang lahat ng patakaran nito. Sa huli, kinailangan niyang magpaalam sa mga magulang at bumalik sa palasyo. Pagdating niya, gabi na ngunit hinahanap na siya ng reyna mula pa noon. Nang malaman ng reyna na bumalik na siya, hindi nito pinag-atubiling pagsabihan ang kanyang paglabag sa mga alituntunin ng palasyo. Pumagit na si Lee Shin upang ipagtanggol siya. Sinubukan nitong ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang ina, ngunit pagbalik sa sariling silid, imbes na aliwin si Choi Kyung ay sinisipa niya ito. Sa taglay na malamig na ugali, sinabi ni Lee Shin na pinag-abala pa niya ang sarili upang ihatid si Choi Kyung sa bahay ngunit hindi nito alam kung paano umakto ng maayos, na nagdulot pa ng kanyang pagkakadawit. Mabilis na nauwi sa pagtatalo ang pag-uusap ng dalawa. Sa galit, umalis si Choi Kyung. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang argumento. Kinuha niya ang kotse at diretso itong umalis upang magpakasariwa ng hangin. Sa mga sandaling yon, papasok sa palasyo si Lee Yul. Nakita niyang paalis si Choi Kyung kaya agad siyang bumalik at sumunod sa kanya. Huminto ang dalawa sa gilid ng ilog, kung saan malaya siyang nakapagbigay ng saloobin. Matiyag ang nakinig si Lee Yul sa kanyang mga kalungkutan at sa pressure na kinakaharap niya. Matapos maglakad upang gaman ang pakiramdam, nagbalik ang dalawa. Ngunit sa oras na yon, ninakaw ang kotse ni Choi Kyung. Hindi naman nagtagal ay nahuli ang magnanakaw. Nakagan ang kanyang loob nang muling makita ang paborito niyang kotse. Inakala niyang doon na matatapos ang lahat. Ngunit lumabas sa pahayagan kinaumagahan ng pangyayari. Hindi lamang nahuli ang magnanakaw kundi inilahad din niya sa media na nakita niyang nakipagtagpo ang prinsesa ng korona sa isang hindi kilalang lalaki sa gabi. Mabilis itong naging usap-usapan at niyanig ang buong palasyo sa bigat ng eskandalo. Lubos ang galit ni Lee Shin nang malaman niyang kasama ni Choi Kyung si Lee Yul. Nang iminungkahi ni Choi Kyung na aminin ang katotohanan sa mga nakatatanda, agad siyang pinigilan ni Lee Shin. Tahasang sinabi nito na kung aamin sila na magkasama sila ni Lee Yul, pareho silang malalagay sa alanganin. Matapos mag-isip, napilitan si Choi Kyung na magsinungaling. Iginiit niyang kasama niya ang kanyang ama at wala nang iba pa. Lubos ang pag-aalala ni Lee Yul para kay Choi Kyung at nais niyang pumunta upang ipaliwanag ang totoong nangyari. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Ipinaliwanag nito na hindi maaaring isugal ang kanyang kalagayan dahil siya ang magiging hari sa hinaharap. Tulad ng sinabi ni Lee Yul, kung pipiliin niya sa pagitan ng trono at kay Choi Kyung, pipiliin niya ang huli. Gayunpaman, lalo pang naging masalimuot ang eskandalo. Patuloy na iniulat ito ng media sa lahat ng dako, kasabay ng mga opinyong walang katapusan. Naging malaking debate ito sa opinyon ng publiko. Nagharap sa matinding krisis ang palasyo dahil sa pagkasira ng imahe ng pamilya hari mula sa sunod-sunod na eskandalo ng prinsipe ng korona at ng kanyang asawa. Sa paaralan, tumalikod na rin ang mga kaibigan ni Choi Kyung sa kanya. Hindi sila nagatubiling magbigay ng puna at sinabing hindi siya karapat-dapat maging prinsesa ng korona. Sa harap ng tuloy-tuloy na batikos, hindi alam ni Choi Kyung ang gagawin. Wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat ng pagkiling laban sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, nagtungo si Lee Yul upang kausapin si Choi Kyung. Pinagtibay niyang handa siyang isuko ang lahat para makasama siya. Nais din ni Lee Yul na humarap upang malinaw na ipaliwanag ang nangyari sa gilid ng ilog upang hindi na masaktan si Choi Kyung ng mga maling paratang. Ngunit mariing hindi pumayag si Choi Kyung. Ipinahayag niyang nais niyang protektahan si Lee Yul sa pagkakataong ito dahil siya lamang ang kanyang kaibigan sa palasyo. Lagi siyang naroroon upang aliwin siya sa oras ng problema. Agad gumawa ng pahayag ang palasyo upang itama ang balita. Ipinahayag nilang ang nakatagpo ni Choi Kyung sa gilid ng ilog ay ang kanyang tunay na ama. Subalit hindi sumuko ang magnanakaw ng kotse.
Muli nitong mariing itinanggi ang pahayag, at sinabi na ang lalaking kasama ni Choi Kyung noon ay isang binata at hindi ang kanyang ama. Ang mga paratang na ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga nakatatanda sa palasyo. Dahil sobrang naging magulo at hindi na makontrol ang sitwasyon, napansin ng reyna na may mali at personal na nagtungo upang kausapin si Choi Kyung. Matapos marinig ang katotohanan na si Lee Yul ang kasama ni Choi Kyung, agad nagutos ang reyna ng ganap na pagkapribado sa pangyayaring yun. Binigyang diin ng ina ni Lee Shin na hindi dapat ipaalam ang usaping ito sa kahit sino. Samantala, muli na namang dumaan si Lee Yul kay Choi Kyung. Sinabi niya na may paraan para tulungan siyang makawala sa lahat ng pagod at stress na nararamdaman niya sa kasalukuyan. Ipinayo ni Lee Yul na sa darating na press conference, pwede niyang ipahayag ang kanyang hangarin na magdiborsyo. Sa ganitong paraan, makakabalik si Choi Kyung sa normal na buhay at hindi na kailangang tiisin ng anumang pressure o paniniil sa palasyo. Samantala, patuloy na abala si Lee Shin sa kanyang sariling problema. Matapos niyang matuklasan ang mahiwagang relasyon ng kanyang ama at ng ina ni Lee Yul, iniutos niya agad na ayusin ang lumang library kung saan niya nakita ang larawan. Ngunit tumutol ang hari sa desisyon. Para sa hari, mas mahahalaga ang ibang bagay kaysa sa pag-aayos ng lumang silid-aklatan. Hindi rito nagtapos. Dumaan din ang ina ni Lee Yul kay Lee Shin at mariing ipinagbawal na galawin niya ang library. Ipinaliwanag ni Lee Shin na nais niyang ayusin ito dahil marumi at di nararapat ang lugar, lalo na't nadiskubre niya ang hindi angkop na relasyon. Samantala, pumunta si Choi Kyung sa opisina ng kanyang mga magulang upang makipagkita at makipag-usap. Ngunit bigla na lamang dumating si Lee Shin. Hindi lamang niya pinuna si Choi Kyung kundi pati ang kanyang mga magulang. Paalala ni Lee Shin na kapag nasa palasyo, hindi pwedeng magpatuloy ang kilos na parang karaniwang tao. Mariing ipinahayag ni Lee Shin ang pagtutol na hayaan si Choi Kyung na bumalik sa kanilang tahanan. Dumating ang araw na aalis si Min Hyo-rin para mag-aral sa ibang bansa. Ninais ni Lee Shin na isama si Choi Kyung upang sabay niyang i-send off si Min Hyo-rin, ngunit mariing tumanggi si Choi Kyung. Iniisip niya na kung siya ang sasama, mas mahihirapan silang mag-usap. Kaya't mas mabuti raw na mag-isa si Lee Shin. Sa huli, nagpunta si Lee Shin sa airport mag-isa upang sabay i-send off ang minsang minahal niyang si Min Hyo-rin. Samantala, patuloy na pinipilit ni Lee Yul na kumbinsihin si Choi Kyung. Ipinahayag niya na ang paparating na live interview ang huling pagkakataon upang humingi ng diborsyo. Kung mapalampas niya ito, wala na siyang ibang pagkakataon para makaalis sa kasal. Lalo nitong pinalito si Choi Kyung dahil halo-halo ang kanyang damdamin. Sa live interview sa telebisyon, tinanong ang pinakamahalagang katanungan. Matapat na binanggit ng reporter ang kwento ng pagmamahalan ng Crown Prince at Crown Princess dahil alam ng lahat na arranged marriage ang kanilang kasal. Tahimik na tinanggap ni Lee Shin ang tanong. Sa harap ng kamera, ipinahayag niya na bagamat arranged marriage ang kanilang kasal, may tunay na pagmamahalan sa pagitan nila. Sa unang tingin, mukhang maayos na natapos ang interview. Ngunit bago pa man matapos, nag-atubili si Choi Kyung. Matagal siyang nagdadalawang isip, ngunit sa huli ay nagsalita. Sa lahat ng nagulat, mariing ipinahayag ni Choi Kyung na nais niyang magdiborsyo. Biglang nanahimik ang buong hall, at nanatili sa mabigat na katahimikan hanggang matapos ang kanyang pangungusap. Ngunit mabilis na tumugon si Lee Shin. Hinawakan niya ang kamay ni Choi Kyung sa harap ng lahat at matapat na inamin na napag-usapan nila ang diborsyo. Ngunit kagabi, napagkasunduan nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon dahil sa pagmamahal niya kay Choi Kyung. Tumitig si Lee Shin sa mga mata ni Choi Kyung at sinabi na tunay niyang minamahal siya. Nauunawaan ni Lee Shin na hindi madali ang buhay sa palasyo para kay Choi Kyung, isang karaniwang babae na ngayon ay kailangang sanayin sa mahigpit na patakaran at buhay na ganap na naiiba sa kanyang nakasanayan. Hindi rin nakalimutan ni Lee Shin pasalamatan si Choi Kyung sa kanyang tapang na pumayag na pakasalan siya, kahit na trade-off nito ang kanyang kalayaan para sa isang mahirap na buhay may asawa. Sa huli, nagtapos ang interview ni Lee Shin sa isang paghingi ng paumanhin sa lahat. Humingi siya ng tawad sa publiko sa pagkabahala at kalituhan na naidulot niya. Natapos ang interview sa isang hindi inaasahang paraan. Nang sumakay na sa karwahe pauwi ng palasyo, mas malamig ang atmosfera sa loob. Tahimik si Lee Shin, wala na siyang sasabihin pa sa kanyang asawa dahil labis na siyang nadismaya. Maraming beses na niyang sinabihan si Choi Kyung na magtiwala sa kanya, ngunit sa huli, pinili pa rin itong hindi magtiwala. Nilabag ni Choi Kyung ang lahat ng tiwala ni Lee Shin sa pamamagitan ng pagdeklara sa harap ng milyon-milyong manunood ng kanyang hangarin na magdiborsyo. Sa buong kasaysayan ng palasyo, walang crown princess ang nang-ahas magsabi ng ganitong bagay sa telebisyon. Pagbalik sa palasyo, hindi maitago ng hari at reyna ang kanilang galit. Mariing pinagsabihan si Choi Kyung, ngunit hindi niya hinayaang mag-isa itong maranasan ni Choi Kyung. Kalma siyang tumayo upang ipagtanggol ito. Sinabi niya na hindi naiintindihan ng lahat sa palasyo si Choi Kyung, kaya umaasa siyang bibigyan siya ng pagkakataon sa hinaharap. Ipinahayag din niya na palagi siyang nasa tabi nito at sabay nilang haharapin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, bumalik sila sa kanilang silid.
Sa puntong ito, tunay na nagsisi si Choi Kyung sa sinabi niya sa interview. Inamin niya na hindi niya alam kung taos-puso si Lee Shin o kung sagot lamang yun sa interview. Natakot siya na lahat ng sinabi ni Lee Shin ay para lamang panatilihin ang imahe ng royal family at hindi mula sa totoong damdamin. Ngunit hindi hinayaan ni Lee Shin ang alinlangan. Sa unang pagkakataon, bukas loob niyang ipinahayag lahat ng nararamdaman sa kanyang puso. Tiniyak niya na lahat ng sinabi niya ay totoo, hindi pawang salita para magmukhang maganda sa publiko, kundi mga salitang galing sa isang lalaki para sa babaeng minamahal niya. Tunay na minamahal ni Lee Shin si Choi Kyung. Talagang nais niya itong makasama. Ngunit ang pinakasakit para kay Lee Shin ay ang hindi paniniwala ni Choi Kyung sa kanyang pagmamahal. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Choi Kyung, ngunit pinili nitong iwan siya. Kahit inamin na ni Lee Shin ang lahat, hindi nagatubiling banggitin ni Choi Kyung ang salitang diborsyo sa telebisyon. Kahit na taos-puso siyang humingi ng paumanhin, hindi pa rin siya pinatawad ni Lee Shin. Matapos ang panayam, naging lubhang mabigat ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Magkasama silang namumuhay sa iisang palasyo, ngunit may isang di nakikitang distansya sa pagitan nila na hindi maalis. Naging malamig at malayo si Lee Shin, na para bang ayaw na niyang gumawa ng anuman. Ginugol ni Lee Shin ang buong araw na nakaupo ng tahimik, nakatingin lamang sa mga larawan ni Choi Kyung, lalong-lalo na ang mga kuha nilang magkasama sa tabing dagat. Sa bawat larawan, maliwanag ang ngiti ni Choi Kyung at kumikislap ang kanyang mga mata sa saya. Ngunit habang tinitingnan ang mga yon, lalo lamang siyang nalungkot. Bagaman masaya ang itsura ni Choi Kyung sa mga litrato, sa realidad ay puro sugat at pagkadismaya ang namamagitan sa kanila. Kasabay nito, naghahanda ang palasyo ng isang mahalagang kumperensya. Hiningi nila sa emperador at sa kanyang anak na sumali sa talakayan kasama ang mga tagapayo. Ngunit tuluyan ang itinakwil ng emperador ang kanyang anak. Hindi na niya itinuring si Lee Shin bilang karapat-dapat na tagapamana at mariing ipinahayag na hindi niya sasamahan si Lee Shin sa kumperensya. Kahit sinubukan ng reyna na tutulan nito, nanatiling matatag ang emperador sa kanyang paninindigan. Ayaw na niyang tanggapin ang anak. Walang pakialam sa saloobin ng asawa at anak, lumisan ang emperador kasama si Lee Yul, iniwan si Lee Shin na nakatayo roon, walang masabi at puno ng hinanakit. Samantala, hindi matiis ni Choi Kyung ang bigat ng kasalanang nagawa niya. Upang makabawi, lumuhad si Choi Kyung sa harapan ng pintuan ng palasyo ng emperador at taimtim na humingi ng kapatawaran. Gayunpaman, hindi ito basta pinayagan ng emperador. Matalim ang kanyang mga mata, puno ng malamig na pagdududa habang nakatingin kay Choi Kyung. Tinanong niya kung may kinalaman sa misteryosong binata ang lahat ng gulo. Nais niyang malaman kung sino talaga ang lalaking yon. Ngunit hindi nakasagot si Choi Kyung. Hindi niya kayang sabihin ng totoo dahil kung isisiwalat niyang si Lee Yul yun, lalo lamang itong magiging magulo. Naroon din si Lee Shin. Nang makita niyang lumuluhod ang asawa sa ginaw, nakaramdam siya ng awa. Nilapitan niya si Choi Kyung at sinabi na hindi na niya kailangang gawin yun. Tiniyak ni Lee Shin na gaano man siya lumuhad, walang magbabago. Hindi siya patatawarin ng hari sa ginawa niyang yun. Ngunit nagpakatatag si Choi Kyung. Sinabi niyang ito ay pagkakamali na kailangan niyang akuin. Siya mismo ang dapat humarap sa mga kahihinatnan. Kahit personal na sinubukan ng ina ng reyna na himukin siya, tumanggi pa rin si Choi Kyung. Nanatili siyang nakaluhod sa mga baitang, puno ng pagsisisi at panghihinayang. Patuloy siyang lumuhad sa harap ng tarangkahan ng palasyo, umaasang pagkatapos ng kumperensya ay lalamag ang ulo ng hari at mapapatawad siya. Nang bumalik ang hari sa palasyo, kumislap sa mga mata nito ang pagkainis nang makita siyang naroon pa rin. Dahil sa matigas na loob ni Choi Kyung, malamig siyang inutusan ng hari na umalis agad. Ayaw daw niyang maging isang mahirap pakisamahan. Sinabi niyang walang magbabago sa ginawa ni Choi Kyung. Ngunit nanatiling matatag si Choi Kyung. Mahinahon niyang hiniling sa hari na pagkatiwalaan si Lee Shin, dahil sa katotohanan, palagi niyang sinubukang panatilihin ang ugnayan nilang mag-ama. Taos-pusong umasa si Choi Kyung na makita ng hari ang puso ni Lee Shin sa halip na patuloy na iwasan siya. Sa ibang panig ng palasyo, hindi na matiis ni Lee Il na makita si Choi Kyung na naghihirap. Lumapit siya sa ina ng reyna at taimtim na nakiusap na tulungan siya. Nakita ng ina ng reyna ang malasakit sa mukha ng kanyang apo kaya naunawaan niya ang nangyayari sa mga bata. Ayaw niyang tuluyang maging patagalan ng patimpalak ng katahimikan, kaya inutusan niyang ipatawag ang lahat ng anak ng pamilya hari upang mag-usap. Sa pulong ng pamilya, nagsalita ang lahat upang ipagtanggol si Choi Kyung. Umaasa silang pumikit na sa isyo ang emperador at patawarin siya. Ngunit nanatiling matatag ang emperador. Ipinahayag niyang hanggat hindi niya nalalaman ang pagkakakilanlan ng lalaking kasama ni Choi Kyung noong araw na yun, hindi niya maipapataw ang pagpapatawad. Tumahimik ang buong silid. Walang naglakas ng loob na magsalita, hanggang sa dahan-daang umamin si Lee Il na siya ang lalaking yon. Sa narinig, hindi gaanong nagulat ang lahat, ngunit ibang-iba ang naging reaksyon ng emperador. Nalilitong tumitig siya sa kanyang pamangkin at diretsong tinanong kung may nararamdaman siya para kay Choi Kyung. Walang pag-aalinlangan, tahimik ngunit malinaw na inamin ni Lee Il na mahal niya si Choi Kyung.
Naroon sa labas si Li Xin at narinig ang lahat ng sinabi ng kanyang kapatid. Gusot ang kanyang damdamin ngunit sinubukan pa rin niyang maging kalmado. Matapos ang pulong, lumapit si Li Xin kay Li Il upang mag-usap. Diretsahan niyang hiniling na isuko nito ang pagnanais na makasama si Choi Kiang. Ngunit hindi umatras si Li Il. Matatag niyang sinabi na handa siyang isuko ang trono, na hindi niya kailangan ng karangalan. Ang kailangan lamang niya ay si Choi Kiang sa kanyang tabi. Matapos ang tensyonadong pag-uusap, nagtungo ang dalawa kay Choi Kiang na nananatiling nakaluhod sa lamig. Nakita ni Li Il na pagod si Choi Kiang, kaya marahan niya itong ainalalayan patayo. Ninais ni Li Il na dalhin si Choi Kiang pabalik sa kanyang silid para makapagpahinga, ngunit dumating rin si Li Xin sa parehong oras. Hinawakan ni Li Xin ang kamay ng kanyang asawa at gusto niya itong dalhin pabalik, ngunit tumanggi si Choi Kiang. Itinulak niya ang kamay ni Li Xin at sinabi na wala siyang balak humingi ng tulong mula sa kanya. Ang malamig at masakit na mga salita ni Choi Kiang ay tila isang di nakikitang kutsilyo na tumusok ng direkta sa puso ni Li Xin. Nang malaman ng emperador na may damdamin si Li Il para kay Choi Kiang, hindi na niya ito pwedeng baliwalain. Kailangan niyang lutasin ang usaping ito upang hindi maging katawa-tawa ang palasyo. Nais din niyang malaman ang tunay na damdamin ni Choi Kiang kay Li Il, kung siya rin ba ay nahihikayat. Kaagad na tinawag ang buong pamilya para talakayin ang bagay na ito. Bago ang mahalagang pagpupulong, pumunta si Li Xin kay Choi Kiang. Sinubukan niyang pakalmeyan ito at sinabi na pinakamainam kung sasabihin nila na magkaibigan lamang sila ni Li Il. Gusto ni Li Xin na itanggi ni Choi Kiang ang lahat upang maiwasan ang karagdagang gulo. Ngunit labis na pagod si Choi Kiang. Ayaw na niyang magpatuloy sa pagsisinungaling o pagtatago ng nararamdaman. Pinagbintangan niya si Li Xin kung bakit hindi siya dumating sa kanya sa oras ng matinding sakit. Saan siya noong nakaluhod siya sa malamig ng ilang oras? Tumingin ng matindi si Li Xin kay Choi Kiang, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Mas mababa at mas malamig ang boses niya kaysa dati. Sinabi ni Li Xin na nadaya siya ni Choi Kiang at Li Il. Nais niyang maunawaan niya na ang pagtataksil ay may kapalit. Puno ng sama ng loob ngunit may malalim na sakit ang kanyang mga salita. Samantala, alam na rin ng pamilya ni Choi Kiang ang lahat. Nagpulong sila upang pag-usapan at pag-isipan kung sino talaga ang mas karapat-dapat para sa kanilang anak. Inisip ng mga magulang niya ang posibilidad kung pipiliin niya si Li Il. Isang mahinaong lalaki si Li Il na aalagaan at mamahalin ang kanyang asawa. Hindi malamig at malayo tulad ni Li Xin, kundi mamahalin at iingatan siya, katulad ng pagtrato ng kanyang ama sa kanyang ina. Ngunit kahit na ang rason ng kanyang mga magulang ay ganoon, hindi nila may kakaila na si Li Xin at Choi Kiang ay mag-asawa, at ang kanilang damdamin ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo. Sa kabilang sulok ng palasyo, tinawag ng emperador si Choi Kiang para makausap ng pribado. Tiningnan siya ng malamig na mata at mariing pinagtanong. Alam niyang may damdamin si Li Il para kay Choi Kiang, kaya bakit hindi siya lumayo kay Li Il? Pinagalitan pa siya ng emperador dahil sa paglabas ng gabi kasama ang kanyang brother-in-law, na nagdulot ng ingay sa palasyo. Ang mga salita ng emperador ay matalim, parang kutsilyo, na nag-iwan kay Choi Kiang na walang matanggihan. Wala siyang magawa kundi ibaba ang ulo at umiyak. Pagkatapos ng katahimikan, nagpa siya ang emperador at ipinatupad ang parusa kay Li Il. Pinarusahan siya at pinatalsik sa palasyo. Hindi na siya pinayagang lumapit kay Choi Kiang. Ito ang tanging paraan para matapos ang gulo. Nang marinig ito, dumating ang ina ni Li Il sa emperador, ginagamit ang nakaraang relasyon nila bilang dahilan upang bawiin ang utos. Ngunit hindi nagbago ang desisyon ng emperador dahil ito ay hindi na usaping pag-ibig kundi karangalan ng royal family. Dahil hindi mapaniwala ang emperador, nagpa siya ang ina ni Li Il na gumawa ng ibang hakbang. Palihim niyang ikinwento ang tungkol sa Crown Princess at kay Li Il sa mataas na opisyal ng palasyo. Agad na nag-ulo muli ang palasyo. Nagpulong ang mga opisyal at sa huli, nagdesisyon ng nagkakaisa na hindi nakarapat-dapat ang Crown Princess sa trono. Ipinahayag nila na dapat tanggalin si Choi Kiang sa posisyon. Hindi lumaban o nagdepensa si Choi Kiang. Tahimik niyang tinanggap ang kapalaran, ang tanggalin sa trono at paalisin mula sa palasyo. Kahit na pinilit ni Li Xin na huwag siyang pakawalan, nanatili si Choi Kiang sa kanyang desisyon. Sinabi niya na sa puntong ito, wala na siyang nais. Dati, gusto niyang makasama ang Crown Prince bilang asawa at magtulungan sa lahat ng hirap. Ngunit ngayon, lamabis na ang lahat. Wala nang magagawa si Choi Kiang. Alam din niya na labis niyang naapektuhan si Li Xin. Ang tanging magagawa niya ngayon ay umalis. Lumapit si Choi Kiang kay Li Il at malinaw na sinabi na aalis siya sa palasyo. Pagkatapos, putulin niya ang lahat ng ugnayan kay Li Il at hindi na muling makikialam sa Royal Palace. Pagkatapos, pumunta siya sa mga nakatatanda at opisyal upang formal na tanggapin ang desisyon ng mga opisyal. Sinabi ni Choi Kiang na nais niyang mabuhay bilang normal na tao dahil hindi na niya kayang tiisin ang buhay sa palasyo. Sa kabilang sulok ng palasyo, si Li Xin ay nasa dark room, nagde-develop ng mga larawan.
Sa espasyong may dim light mula sa photo lamp, absent-minded siyang tumingin sa lumang mga larawan. Puno na ng magulo at magkahalong damdamin ang isip niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at nakita ang mensahe mula kay Choi Kyung. Sinabi nito na pumunta siya agad sa palasyo ni Lee Il. Bago pa man siya makaalis, isang malakas na sunog ang tumama sa palasyo, nagdulot ng kaguluhan. Mabilis na kumalat ang apoy, nagdulot ng panik sa buong palasyo. Matapos makontrol ang insidente, nagsagawa ng imbestigasyon ng mga opisyal upang alamin ang sanhi at mga pinaghihinalaan. Nang ilabas ang listahan ng mga kaina-hinalang tao, nakakagulat na si Lee Shin ang naging pangunahing sospek. Bumagsak sa kanya ang hinala, na lalong nagdulot ng kaguluhan. Sa parehong oras, nasugatan ang ina ni Lee Il sa sunog at kinailangang ipasok sa ospital para magpagamot. Gayunpaman, madaling mapansin na ang ina ni Lee Il mismo ang may kagagawa ng pinsala. Maliwanag ang kanyang layunin. Nais niyang ibunto ng lahat ng sisi kay Lee Shin. Maingat na pinagplanuhan ng ina ni Lee Il ang lahat. Ginamit niya ang dahilan na hayagang inamin ni Lee Il ang damdamin niya kay Choi Kyung, kaya't pinag-initan umano ni Lee Shin at sinadyang magpasimula ng sunog bilang paghihiganti. Sinikap ng ina ni Lee Il na gawing labanan sa kapangyarihan ang pangyayaring ito. Nais niyang gamitin ang insidente upang pabagsakin si Lee Shin, tanggalin sa pwesto, at iluklok si Lee Il bilang tagapagmana ng trono. Dahil sa matinding pressure ng mga paratang, tuluyang gumuho si Lee Shin. Ayaw niyang makipag-ugnayan kaninuman. Tumanggi rin si Lee Shin na makita o kausapin ng sinuman. Labis ang pag-aalala ni Choi Kyung, ngunit hindi niya alam kung paano lalapitan si Lee Shin. Sa huli, napilitan si Choi Kyung na alamin ang kalagayan ni Lee Shin sa pamamagitan ng opisyal ng palasyo na nangangasiwa sa paglilingkod sa prinsipe. Nang marinig niyang lalong lumalala ang kondisyon ni Lee Shin, hindi na siya nagatubili. Sa kabila ng mga pagbabawal at tuntunin ng palasyo, dali-dali siyang pumasok sa silid ni Lee Shin. Wala siyang pakialam sa sinumang hamarang sa kanya. Ang tanging nais ni Choi Kyung ay makita agad si Lee Shin. Nang makita niyang mag-isa at tahimik na nakaupo si Lee Shin sa dilim, sumakit ang kanyang puso. Hindi na siya nakapagpigil at nilapitan siya upang mahigpit na yakapin. Nanginginig ang kanyang tinig ngunit pa ng paninindigan. Ang tanging dahilan umano kung bakit nais niyang manatili sa palasyo ay dahil kay Lee Shin. Kung wala na si Lee Shin, ayaw na rin niyang manatili. Natahimik si Lee Shin sa kanyang narinig at mahina niyang nabanggit na maaari siyang patalsikin sa palasyo at mawala ng posisyon bilang prinsipe. Walang pag-aalinlangan, ipinahayag ni Choi Kyung na mahal niya si Lee Shin hindi dahil sa kanyang titulo kundi dahil sa kung sino siya. Wala nang iba pang kailangan, ang mahalaga ay si Lee Shin lamang. Napatingin si Lee Shin sa kanya na may halong pangamba. Natatakot siyang madamay si Choi Kyung at magdusa dahil sa kanya. Ngunit nanatiling matatag si Choi Kyung at sinabi na kung magsabi si Lee Shin ng isang salita, mananatili siyang kasama nito habang buhay. Natahimik ang paligid, hindi nagsalita si Lee Shin. Nang makita ni Choi Kyung ang kanyang pag-aalinlangan, nalungkot siya at dahan-daang tumalikod upang umalis. Ngunit bago pa makalayo, narinig niya ang pamilyar na tinig na puno ng damdamin, tila hindi na mapigilan ni Lee Shin. Tinawag niya ang pangalan ni Choi Kyung at hiniling na huwag siyang umalis. Nais niyang manatili si Choi Kyung sa kanyang tabi. Sa sandaling yun, bumaling si Choi Kyung, mabilis na lumapit kay Lee Shin at yamakap. Tuluyan ang nabasag ang distansya sa pagitan nila at nagbahagi sila ng mainit at emosyonal na halik. Sa sandaling yun, tunay na napagtibay nila ang kanilang damdamin sa isa't isa. Matapos magkasundo, magkasamang naupo sila at pinag-usapan ang kanilang kinabukasan. Bahagyang pabiro, sinabi ni Lee Shin na malamang ay mapatalsik siya sa palasyo at maging walang tirahan. Tinanong niya si Choi Kyung kung aalagaan siya nito sakaling mangyari yun. Napatawa si Choi Kyung at nagsimula silang maglarawan ng kanilang magiging buhay. Sa hinaharap na kanilang isinip, si Lee Shin ang magluluto at maglilinis ng bahay habang si Choi Kyung ang magtatrabaho upang suportahan ang pamilya. Magkasama nilang inisip ang payak na buhay na walang pagkakakulong sa mga tuntunin ng palasyo, kung saan malaya silang magmamahalan at mag-aalaga sa isa't isa. Naging mas masaya ang kapaligiran sa East Palace. Muling umalingaw-ngaw ang halakhak na nagbigay ginhawa sa mga kasambahay. Ngunit nasaksihan ni Lee Jin ang lahat mula sa malayo. Nakita niya ang masasayang ngiti ng dalawa. Lalong naging mabigat ang kalooban ni Lee Ul, hindi mapasubalian ang bugso ng kanyang damdamin, kaya nagtungo siya sa kanyang lola upang maglabas ng saloobin. Niyakap niya ito at umiyak na parang bata. Ipinakita ni Lee Ul ang kahinaang matagal na niyang pinipigilan. Samantala, nagkaroon ng saradong pagpupulong ang mga nakatatanda sa pamilya. Nagkasundo sila na dapat may managot sa lahat ng mga iskandalong naganap kamakailan, at ang taong yun ay si Choi Kyung. Plano nilang ipadala si Choi Kyung upang mag-aral sa ibang bansa upang mailayo siya sa lahat ng tsismis at iskandalo sa palasyo. Sa parehong pagkakataon, kailangan niyang akuin ang sisi at pananagutan. Hindi ito tinanggap ni Lee Shin. Determinado siyang ipagtanggol ang kanyang asawa anuman ang mangyari. Bumalik si Lee Shin upang makita si Choi Kyung, mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay at hiniling na magtiwala lamang ito sa kanya.
Pinapromise niya rito na huwag magtitiwala sa kahit sino maliban sa kanya. Sa puntong ito, lubusan ng mahal ni Choi Kyung si Lee Shin. Wala na siyang pag-aalinlangan at tumango bilang pagsang-ayon. Nangako siyang susundin ang lahat ng sinasabi ni Lee Shin. Bagaman napagpasyahan nilang magkasama, nauunawaan nilang may mga bagay na lampas sa kanilang kontrol. Ang mga kaklase na dati ay bumabatikos sa kanilang relasyon ay unti-unti nang nakaunawa sa pangyayari. Dumalaw ang mga malalapit na kaibigan kay Choi Kyung upang maghatid ng mensahe ng pag-asa para kay Lee Shin at ipahayag ang kanilang suporta sa dalawa. Sa panig ni Lee Shin, nagkaroon siya ng mahalagang pagpupulong kay Lee Ul. Sinabi niyang ang posisyon bilang prinsipe ay orihinal na para kay Lee Ul kaya dapat ibalik yun sa kanya. Wala siyang intensyong makipaglaban para rito, at wala siyang pakialam sa trono. Ang nais lamang niya ngayon ay protektahan ang babaeng mahal niya. Gayunpaman, hindi niya tinatanggap na magsalita si Lee Ul ukol sa pag-ibig. Para kay Lee Shin, wala nang karapatan si Lee Ul na magsalita tungkol dito dahil sa kanyang damdamin ay nadamay si Choi Kyung at napilitang umalis sa palasyo. Sa panig ni Choi Kyung, alam niyang hindi na siya maaaring manatili. Sa huli, pumayag si Choi Kyung na magpunta sa ibang bansa. Nauunawaan niyang ito ang pinakamainam na pagpili upang maprotektahan si Lee Shin. Ngunit nang marinig ang balitang ito, labis na nagalit si Lee Ul, hinarap niya ang kanyang ina at hiniling na itigil ang lahat. Nagbanta si Lee Ul na kung ipagpapatuloy ng kanyang ina ang pagpipilit kay Choi Kyung, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nang marinig ni Lee Shin ang balitang ito, lalo siyang nainis at nabagabag. Gusto ni Lee Shin na panatilihin si Choi Kyung sa kanyang tabi, ngunit sa sitwasyong yun, wala silang magawa. Pinawi ni Choi Kyung ang sama ng loob ni Lee Shin at ipinaliwanag na umalis siya upang protektahan siya. Nais ni Choi Kyung na maging maayos ang lahat, kaya't nagyakapan silang mahigpit, pinakawalan ng kanilang mga luha. Sa mga huling araw bago siya umalis, gusto ni Choi Kyung na samahan si Lee Shin sa bawat sandali. Pinuntahan nila ang bawat lugar, nag-shopping, naglaro ng video games, naglakad-lakad, at tinamasa ang bawat masayang sandali. Sa kalagitnaan nito, dumating ang balita, iniulat ng isang kasambahay na tumanggap siya ng utos ni Lee Shin na magsunog sa palasyo. Unti-unting nalinawan ang insidente ng sunog, at lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Lee Shin. Mas kapansin-pansin, may malaking halaga ng pera mula kay Lee Shin na naipadala sa kasambahay, na lalong nagpapatibay na siya ang salarin. Palapit na ang araw ng pag-alis ni Choi Kyung. Mas tahimik at malungkot ang pagitan nila kaysa dati. Hindi niya mapigilan ang sakit ng puso, at wala rin si Lee Shin na magawa. Sa kabilang dako, natuklasan ni Lee Jun ang katotohanan, ang kanyang ina pala ang nasa likod ng lahat. Labis na nasaktan si Lee Jun, ngunit wala siyang magagawa upang pigilan ang kanyang ina. Nang dinala si Lee Shin para sa investigasyon, labis ang sakit ni Choi Kyung, ngunit maaari lamang niyang ipadala siya ng may awa. Dito, hindi na nakapagpigil si Lee Jun. Ayaw niyang makita si Choi Kyung na nagdurusa, at ayaw niyang magkamali pa ang kanyang ina. Kaya't nagdaos siya ng emergency press conference. Sa harap ng mga tagapamahala ng balita at ng mga tao, buong tapang niyang inamin ang lahat. Aminado siyang siya ang nasa likod ng buong insidente, kabilang ang sunog sa palasyo. Hindi siya nagatubiling sabihin na ang tanging layunin niya ay mabawi ang posisyon ng Crown Prince. Nang lumabas ang balitang ito, ang ina ni Lee Jun ay nahulog sa matinding depresyon. Maingat siyang umalis at naaksidente, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan ng malubha. Matapos ang lahat, napagtanto ng hari ang kanyang mga pagkakamali at nagsisi sa kanyang mga nakaraang desisyon. Napagtanto rin niya na hindi na sapat ang kanyang kalusugan upang pangasiwaan ang tungkulin ng hari. Sa huli, nagpasya siyang mag-abdicate at ipasa ang trono kay Lee Shin. Bagamat tapos na ang lahat, nanatili sa puso ni Lee Jun ang sakit na mahirap pagalingin. Pumunta siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng buong puso. Ipinahayag ni Lee Jun ang kanyang pagmamahal sa ina at sinabi na ayaw na niyang makipaglaban para sa kapangyarihan. Nais na lamang niya na makalabas sila ng palasyo nang magkasama at mamuhay ng payapa. Samantala, matapos umalis sa palasyo, inilaan ni Choi Kyung ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral. Nagset siya ng malinaw na layunin, maging isang top fashion designer. Isang magandang umaga, lumabas si Choi Kyung sa kanyang apartment at nagulat nang makita si Lee Shin na dumarating upang makita siya. Nagkaroon sila ng mga masayang sandali na matagal na nilang hinintay. Kasama rin si Lee Shin ang Queen Mother, na hindi maitago ang tuwa nang makita silang masaya. Hinihikayat ng reyna si Choi Kyung at Lee Shin na magpakasal muli, ngunit sa pagkakataong ito ay magiging pag-ibig na kasal, hindi sapilitang royal marriage. Binigyan din ng Queen Mother si Lee Shin ng mga tradisyonal na alaala ng pamilya at hinikayat siyang ipahayag ng buong tapang ang kanyang damdamin sa kanyang asawa. Dahil sa mga salitang yun, nag-propose si Lee Shin kay Choi Kyung. Nais niyang magkaroon sila ng opisyal na kasal, isang totoong kasal na nagmumula sa kanilang tapat na pagmamahal. Nagatubili sandali si Choi Kyung, ngunit magaan niyang hiningi ang kaunting panahon upang pag-isipan. Ngumiti lamang si Lee Shin at sinabi na kailangan niyang umalis kinabukasan.
Kinabukasan, habang naghahanda na si Li Xin na umalis sa kotse, biglang nakita niya ang isang kahon ng singsing sa kanyang silid. Maingat niya itong kinuha at naramdaman ang isang hindi mailarawang kaligayahan sa kanyang puso. Nang humandar na ang kotse, nagulat si Li Xin nang makita si Choi Kiang na naghihintay sa kanya. Lumapit siya at marahang hiningi na alisin ni Li Xin ang kanyang scarf. Nang alisin niya ito, nakita ni Li Xin ang dalawang singsing sa leeg ni Choi Kiang. Sa sandaling yon, nagtinginan sila ng may emosyon. At pagkatapos, naganap ang isang simple ngunit makahulugang kasal sa harap ng Queen Mother, na palaging tahimik na sumuporta sa kanilang pag-ibig. Matapos ang seremonya, kumuha sila ng commemorative photo upang alalahanin ang masayang sandali ng kanilang buhay. Habang abala ang grupo sa pagkuha ng larawan, biglang nakaramdam si Choi Kiang ng patuloy na pagduduwal. Napansin ito ng Queen Mother at tinanong ang dalawa nang may makahulugang tingin kung may mabuting balita. Nagulat silang dalawa, at tila sumagot silang parehong, oo, sila ay magkakaroon ng anak. Sa wakas, matapos ang lahat ng pagsubok at sigalot, natapos ang kwento ng pag-ibig sa modernong palasyo sa isang mas maganda at mas masayang wakas kaysa dati. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.